Sa isa sa pinakamalaking dome site sa South Korea, may grupo ng mga bata na naghahanap buhay doon. Hindi sinasadyang natagpuan nila ang isang binata na walang malay. Dahan-dahang iminulat ng binata ang kanyang mga mata para tanggapin ang bagong buhay kahit na hindi na ito nakakakita. Marahil ay hindi mo alam na ang binatang ito ay dating tagapagmana ng isa sa pinakamayayamang chaebol sa South Korea. Ngunit dahil sa tadhana, naging homeless siya at nawalan ng mga magulang. Pagkatapos, nabuhay siya ng labis na pagdurusa na kinailangan niyang makipag-agawan ng pagkain sa mga aso. Ngunit sa pananaw na hanggang humihinga, may pag-asa, hindi siya nagsisisi. Balang araw, tiyak na babalik siya upang maghiganti sa kanyang tiyuhin na naging dahilan ng pagkawala niya ng lahat. Ang binatilyong ito ay si Gok Cheon, isang spoiled brat na isa sa pinakamamayaman sa bulubunduking rehiyon. Ngunit mayroon siyang malungkot na kapalaran nang mabubulag siya habang nasa edad pa siya ng pag-aaral. Sa halip, binigyan siya ng Diyos ng mga kamay na mas sensitibo kaysa sa isang tuta. Alam ng mga katulong na ganito ang kalagayan ng batang master, kaya araw-araw ay pinapakain nila siya ng kanilang mga sample na pagkain. Lihim din silang nagpaplano kung paano gagawing cash ang mga mahalagang bagay sa bahay. Isang magandang araw, may dalawang maid na nagsasabi ng masamang salita tungkol sa bulag na si Master Gok Cheon. Balak nilang ibenta ang mamahaling relo niya para may panggasto sila. Ngunit narinig ni Gok Cheon ang lahat ng kanilang masamang balak. Sa sobrang galit niya, itinapon niya ang lahat ng pagkain sa mesa. Gusto niyang tanggalin sa trabaho ang dalawang maid na nagsalita ng masama sa kanya. Ngunit kinagalitan siya ng kanyang tiyahin dahil sa kanyang pagiging masungit. Sa linggong ito lang, marami na siyang tinanggal sa trabaho. Iniisip ng lahat na siya ay isang pasaway at mahirap kontrolin. Sinabi ni Gok Cheon sa abogado na kumuha pa ng ilang bodyguard para sa kanya. Hindi maintindihan ng abogado kung bakit kailangan ni Gok Cheon ng ganoong karaming bodyguard. Naniniwala si Gok Cheon na tiyak na aalisan siya ng kanyang tiyahin bago siya magnegatibo 18 at 2 buwan na lang ang natitira. Isang taon na ang nakalipas, sa isang maulan na gabi, naglalakbay ang pamilya niya sa highway nang biglang masira ang preno ng kotse at nangyari ang hindi maiiwasan. Ang aksidenteng iyon ay kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Nang magising si Gok Cheon pagkatapos ng operasyon, hindi na siya nakakakita. Ang pinakamaraming nakinabang sa insidenteng ito ay ang tiyahin ni Gok Cheon. Sa araw na iyon, kumuha ang kanyang tiyahin ng bagong maid para sa kanya. Sa sandaling nagpakilala ang babae, naramdaman ni Gok Cheon na pamilyar ang kanyang boses. Lumabas na nagkita na pala silang dalawa sa mall 2 araw bago iyon. Nagkaroon sila ng isang maliit na banggaan. Kaagad na tinanong ni Gok Cheon si Jong-un, nagkita na ba tayo? Dahil bulag si Gok Cheon, masyado na siyang nabiktima ng panloloko. Sa isip niya, kung itatanggi lang ng babae, sisantehin niya ito kaagad para maiwasan ang problema sa hinaharap. Ngunit nakakagulat na kaagad itong inamin ni Jong-un na nagpapatunay na siya ay tapat. Pagkatapos nito, nagsimulang magkaroon si Gok Cheon ng magandang impresyon kay Jong-un. Subalit pagkatapos ng ilang sandali, nilapitan ng tiyahin niya si Jong-un at inalok siya ng isang kasunduan na kailangan niyang subaybayan ang bawat galaw ni Gok Cheon at iulat sa kanya. Bilang kapalit, tataasan niya ang sweldo ni Jong-un at ipopromote ang kanyang ama para guminhawa ang buhay ng kanilang pamilya. Ngunit narinig ito ni Gok Cheon na nakatayo sa itaas na palapag, ilang metro ang layo. Naisip ni Gok Cheon na hindi naiba si Jong-un sa ibang tao, na sa huli ay magtataksil sa kanya dahil sa pera. Pagdating ng gabi, walang awa niyang sinisante si Jong-un upang maalis ang posibleng banta mula sa simula. Nagulat si Jong-un at sinabi na dahil mayaman at makapangyarihan si Gok Cheon, nagpapanggap siyang Diyos at hindi niya pinapansin ang sinuman. Ang buhay ni Gok Cheon ay kaawa-awa dahil ang mundo sa kanyang isipan ay laging madilim at wala siyang tiwala sa anumang bagay. Pagkatapos maglabas ng galit, umalis si Jong-un at iniwan si Gok Cheon na galit na galit. Kagulat-gulat na ang isang lalaking mayaman na anak ng may-ari ng negosyo ay pinagsabihan ng isang katulong. Di nagtagal, ipinabatid ng sekretaryo ni Gok Cheon ang masamang balita. Ngayon, lihim na pipirmahan ni Tiyahin Jimoon ang kontrata para ibenta ang kanilang ospital. Agad na ipinabatid ni Gok Cheon ito sa kanyang abogado at tinawag ito para sundin siya. Ngunit nabili na pala ng kanyang tiyahin ang matandang abogado. Iniutos nito sa kanyang mga tauhan na ikulong si Gok Cheon sa loob ng bahay. Lubos na nagulat si Gok Cheon at hindi makapaniwala. Dahil hindi niya mabuksan ang pinto, kinuha niya ang gunting mula sa aparador at pinutol-putol ang kubrekama. Pagkatapos, tinahitahi niya ang mga piraso para maging isang mahabang tali at ibinaba ito mula sa itaas na palapag papunta sa patio. Sa kabila ng panganib, kinapaka pa niya ang lubid at bumaba para makatakas. Pagkatapos ng mahirap na paglalakbay, natuntun din ni Gok Cheon ang kalsada at sumenyas ng taxi. Ngunit sa sobrang tagal niya, wala siyang masinyasan na kahit anong sasakyan. Sakto namang dumaan si Jong-un na nakasakay sa kanyang motor. Nakita niya si Gok Cheon at huminto para tanungin siya. Sabi niya, kahit magdamag ka pang tumayo dito, wala ka ring masasakyang sasakyan. Ngunit ang dating galit ni Gok Cheon ay nanatili at sinabi niya na umalis na siya na may masamang tingin sa kanyang mukha. Hindi pinansin ni Jong-un ang masungit na taong ito at pinaandar ang kanyang sasakyan. Sa oras na ito, nakatanggap si Gok Cheon ng tawag mula sa isang tao at sobra siyang nataranta kaya nahulog siya sa kalye. Nang makita ang kaawa-awang kalagayan ni Gok Cheon, hindi siya nakatiis na iwan siya ng mag-isa. Kaya, nagkaroon ng eksena kung saan sinasakay ni Jong-un si Gok Cheon sa kanyang scooter. Dahil hindi pa nakasakay sa motorsiklo ang binatang master, mahigpit siyang humawak sa damit ni Jong-un
Gokcheon sa takot na mahulog. Dumaan sila sa isang maliit na speed bump, ngunit nagdulot ito ng takot kay Gokcheon at mahigpit niyang niyakap si Jong-un. Ang kanilang mga katawan ay nagkadikit na nagpahirap sa kapaligiran. Sa kumpanya, handa na si Jimoon na pirmahan ang kontrata sa pagbebenta ng ospital. Sa mahalagang sandali, dumating si Gokcheon sa oras. Sumigaw siya, kung walang pahintulot ko, walang bisa ang kontratang ito. Nabigla ang kanyang tiyahin at ang lahat ng nasa paligid. Sumigaw si Gokcheon na kunin ng abogado ang otoridad ng kanyang tiyahin sa ospital. Ang bumibili ay tila natakot kaya tumayo at umalis kaagad. Lumapit si Gokcheon sa kanyang tiyahin at tinanong kung gusto pa rin ba niya siyang ikulong. Nagulat ang kanyang tiyahin at sinabing tiyak na nagkamali lang si Gokcheon sa pagkakaintindi. Kahit ano pang paliwanag ng kanyang tiyahin, hindi na siya naniniwala. Naalala niya ang gabing naganap ang aksidente. Nakita ng kanyang ina ang salarin at tinawag ang pangalan ng kanyang tiyahin. Sa sandaling ito, nagulat si Jimoon at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Sinabi kaagad ni Kalihim o na ang asawa ng kanyang tiyahin ang nag-utos na ikulong si Gokcheon. Nang marinig ang balita, hinanap agad ni Jimoon ang kanyang asawa upang alamin ang totoo. Ngunit sa sandaling ito, lihim din siyang nakarinig ng nakakagulat na balita. Lumalabas na ang taong nagtraidor sa pamilya ng kanyang kapatid na babae ay ang kanyang asawa. Ang taong nakatayo sa labas at pinanood ang kotse na nakabitin sa hangin ay ang kanyang asawa. Hindi lang niya ito tinulungan, kundi siya mismo ang nagtulak ng kotse pababa ng bundok. Nang malaman ng kanyang asawa na narinig ng kanyang asawa ang buong pangyayari, matigas pa rin itong itinanggi na siya ang salarin. Sa totoo lang, hindi naman talaga mabuting tao si Jimoon, ngunit hindi naman siya masama para gumawa ng masama sa ibang tao dahil lang sa pera. Sinabi niya na aalamin niya ang katotohanan. Nang makita ni Beon In-jae ang matinding reaksyon ng kanyang asawa, tinakot niya ito. Hindi ba di ang mga mata ni Gokcheon ay kayang pagalingin sa pamamagitan ng operasyon? Ngunit bumili siya ng 12 ng mga ophthalmologist para nakawin ang kayamanan ni Gokcheon. Kung tutuusin, pareho lang naman sila at walang sinuman ang mas mabuti kaysa sa iba. Nagalit si Jimoon ngunit wala siyang magawa. Inutusan niya si Kalihim o nasundan ang kanyang asawa. Ngunit ang impormasyon na nakuha niya ay lubos na nakakagulat. Mayroong malabong relasyon si Beon In-jae sa kanyang matalik na kaibigan. Para maiwasan ang anumang komplikasyon, direkta siyang tumawag sa pulis. Lumipad siya papunta sa magkasyota at sinabunutan, sinampal ng sunod-sunod ang kabit. Walang awa niyang inihayag na tinawagan na niya ang pulis tungkol sa kanilang pagtataksil at malapit na silang dumating. Sa gulat, hindi sinasadyang itinulak ng kaibigan niya si Jimoon sa hagdan. Lumapit si Beon In-jae para tingnan at nalaman niyang patay na ito. Naalala niya na malapit nang dumating ang pulis, kaya itinago niya ang katawan ng kanyang asawa sa trunk ng kotse. Malaki ang problema nila at kailangan nilang makahanap ng isang scapegoat. Kaya gumamit sila ng 2 bilyong won para upahan ang isang lalaki na may criminal record sa pagpatay, si Gyu. Tinawagan nila si Gokcheon para sabihin na alam nila kung sino ang salarin sa likod ng pagpapahirap sa kanyang ama. Pagkatapos ay dinala nila si Gokcheon sa pathological laboratory ng kanilang ospital. Ang masamang tiyuhin ay hindi basta-basta, gusto niyang sisihin si Gokcheon sa pananakit sa kanyang asawa. Pagkatapos ay sasamsamin niya ang kanilang napakalaking kayamanan. Malinaw na dapat purihin ang tiyuhin na ito para sa pagpapatupad ng 2 birds with 1 stone na plano. Kaagad na dumating si Gokcheon sa laboratorio. Ang inupahang kriminal ay pinindot ang switch at agad na kumalat ang lahat ng virus. Pagkatapos ay ikinulong niya sina Gokcheon at Jong-un sa laboratorio. Sa kabutihang palad, pag-aari ng pamilya ni Gokcheon ang laboratoryong ito, kaya agad niyang natagpuan ang bakuna para sa sakit. Ngunit sa kasamaang palad, isa lang ang natitirang dose. Nang sisimulan na sana niyang i-inject ang sarili niya, naisip niya si Jong-un. Ayaw ng sinuman sa kanila na makitang nagpakamatay ang isa. Sa huli, sa pilitang itinurok ni Jong-un ang bakuna sa katawan ni Gokcheon. Nang magising si Gokcheon, ang lumitaw sa tabi niya ay ang tiyuhin niyang si Beon In-jae. Sinabi niya na inutusan ni Gokcheon ang isang kriminal na may criminal record na saktan ang kanyang tiyahin. Nagulat si Gokcheon nang marinig ito at patuloy na sinasabing hindi siya ang gumawa nito. Sa di kalauna say nakulong si Gokcheon dahil sa gawaing paninira ng kanyang tiyuhin. Ngunit hindi pa rin nagtatapos ang kanyang paghihirap. Dahil ang kriminal na may kaso ng paninira ng tao ay nasa tapat lang ng kanyang selda. Ang layunin niya ay patayin si Gokcheon sa loob ng kulungan. Dahil may super hearing si Gokcheon, narinig niya ang buong plano ng paninira ng tao. Sa ganoong paraan, nakatakas siya sa unang pagsubok ng napakatalino. Ngunit sa tingin mo ba say madaling apihin si Gokcheon? Dahil ang kanyang tauhan ay madalas na inapi ng mga taong ito, ngunit wala itong kakayahang lumaban. Kaya dighi palihim siyang lumapit kay Gokcheon at sinabi na gusto siyang patayin ng mga ito at kailangang mag-ingat siya. Sa ganoong paraan, naging magkaalyado silang dalawa at dinala ng Alipores si Gokcheon sa banyo. Ayon sa direksyon niya, sumugod si Gokcheon sa banyo kung nasaan si Gu at nag-arte na parang gusto siyang saktan ni Gyu. Kaagad namang tinawag ng Alipores ang mga gwardya. Ang eksenang ito ay nagbigay ng maling impresyon sa sinuman na si Gu ay sinasaktan si Gokcheon. Bago pa makapagpaliwanag si Gyu, tinurukan na siya kaagad ng pampamanhid. Nang magising si Gyu, nakita niya na ang bulag na
master na si Gok Cheon ay nakaupo sa tabi niya at sa sobrang takot, nanginginig siya. Makalipas lang ang ilang araw, si Gu ay biglang nagkonvulse. Hindi mapigilang umubo, patuloy na pinagpapawisan at ang kanyang mga binti ay puno ng pasa. Mukhang na-infect na siya ng virus kaya nagmamadali siyang naghanap kay Gok Cheon. Dahil nabakunahan na si Gok Cheon, ang kanyang dugo ay maaaring magligtas sa kanyang buhay. Ngunit sinabi ni Gok Cheon, kapag na-infect ka sa sakit na ito, 100% ang sansa na mamatay ka. Gusto mong iligtas kita. Sabihin mo muna sa akin kung sino ang nag-utos sa iyo. Mula kay Gu, nalaman ni Gok Cheon na ang mastermind sa likod ng lahat ng pananakit sa kanya ay ang kanyang tiyuhin, si Beon Inje. Nang makulong si Gok Cheon, agad na naging chairman ng ospital ng kanilang pamilya si Beon Inje. Kaya lumapit si Gok Cheon sa taga-usig na nangangasiwa sa kanyang kaso at sinabi na si Beon Inje ang tunay na salarin. Sa labas, sumang-ayon ang taga-usig na muling imbestigahan ang kaso. Ngunit sa totoo lang, matagal na siyang nabili ng tiyuhin niyang si Beon Inje. Sinabi ng tiyuhin na hindi maganda ang kondisyon ng batang ito at kailangang dalhin siya sa mental hospital ng maaga. Ngunit narinig ni Gok Cheon ang lahat ng ito at labis siyang nag-aalala, ngunit wala na siyang matatakbuhan. Sa gabi, palihim na pumasok si Kalihim o sa silid ni Gok Cheon at nagpanggap na doktor para iligtas siya. Gayunpaman, sa kasamaang palad, dumating si Beon Inje sa oras na iyon at mabilis na natuklasan na wala na si Gok Cheon. Sinabi ng driver na bumaba siya sa kotse at tumakas. Ngunit sa kasamaang palad, nakatayo siya sa kalsada na sumasenyas ng taxi. Nagkataon na nagmamaneho din si Beon Inje sa lugar na iyon. Sa ganoong paraan, sinadya ni Gok Cheon na pumasok sa bibig ng tigre. Sa oras na ito, tumawag si Kalihim o para sabihin kay Gok Cheon na nasa maling kotse siya ng kanyang tiyuhin. Sinabi niya na maghanap siya ng pagkakataon para tumalon palabas ng sasakyan. Pagkatapos, tumakbo ang kotse sa overpass at pinilit ni Kalihim o ang kotse ng tiyuhin na huminto. Sinamantala ni Gok Cheon ang pagkakataon na bumaba sa kotse at hinabol siya ng tiyuhin habang si Kalihim o ay walang magawa kundi umalis. Sinamantala ni Gok Cheon ang pagkakataon na umakyat sa riles ng overpass at sinabi ng kanyang tiyuhin na tumalon siya kung mailakas siya ng loob. Umiiyak na sinabi ni Gok Cheon na babalik siya para maghiganti at pagkatapos ay tumalon sa ilog ng walang pag-aalinlangan. Sa araw na iyon, may mga batang naghahalungkat ng basura at nagkataong may natagpuan silang isang binata na ikinatakot nila at nagtatakbuhan. Pagkatapos imulat ang kanyang mga mata at tanggapin ang bagong buhay, nabuhay si Gok Cheon ng mga araw na puno ng pagdurusa na mas malala pa sa isang aso. Ngunit hindi siya nagsisisi, hanggang buhay siya, babalik siya balang araw para maghiganti. Sa araw na iyon, hindi niya sinasadyang nabangga ang isang babae sa istasyon ng tren. Nang marinig niya ang boses, agad niyang nakilala si Kalihim o at tinanong kung siya nga ito. Kasabay nito, ipinakilala niya ang sarili bilang Gok Cheon, ngunit sinabi ni Kalihim o na nagkamali siya ng tao. Kung ako man ang nasa posisyon niya, hindi rin ako maniniwala na ito ang dating tribal master na pinagsilbihan ko. Sa gabi, umupo siya sa tabi ng kalsada at tumugtog ng harmonika para kumita ng pera. Ngunit nang may binulong ang isang bata sa kanyang tainga, nagpanik siya at dali-daling umalis. Lumabas na sinalakay ng mga thugs ang kanyang bahay at gusto nilang kunin ang lahat ng pera na mayroon siya. Siyempre, hindi pumayag si Gok Cheon dahil iyon ang pinaghirapan niyang pera para ipagamot ang kanyang mga mata. Kung hindi, mamumuhay siya ng bulag sa buong buhay niya, kaya isinugal niya ang kanyang buhay upang lumaban. Ang pera ay nakakalat sa buong sahig, ngunit mahigpit pa rin niyang hawak ang kahon ng pera. Sa huli, brutal siyang binugbog. Sa kabutihang palad, dumating ang sasakyan ng pulis at dali-daling tumakas ang mga thugs sa takot. Sa sandaling ito, dumating si Kalihim o para hanapin siya at nasaksihan ang mahirap na kalagayan ng tribal master. Sinabi ni Gok Cheon na umalis na siya at hindi niya kailangan ng awa niya. Ito ang huling piraso ng katapangan na natitira sa katawan ng tribal master. Dahil nabakuna si Gok Cheon, ang kanyang dugo ay maaaring gamitin bilang gamot at ipagpalit sa pera. Ang amo ni Kalihim o ay gusto bilhin ang kanyang dugo para gumawa ng bakuna. Nangako ang amo na bibigyan siya ng bagong pagkatao at papag-aralin sa Amerika at tutulungan din siyang maghiganti sa kanyang tiyuhin. Agad na sumailalim si Gok Cheon sa plastic surgery at kangkitan ang bago niyang pangalan. Naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ngayon, wala na siyang pakialam kung ang kanyang tiyuhin na si Beon Inje o sinuman sa mga nakilala niya dati ay hindi na siya makilala. Pagkatapos nito, nag-aral si Kitan sa Amerika sa loob ng 5 taon. Sa panahong wala siya sa South Korea, maraming malalaking pagbabago ang naganap. Sa ngayon, ang biyena ni Beon Inje ay naging miyembro ng National Assembly at si Beon Inje ay naging legal director ng Ju Group. Ibig sabihin, hindi na siya madaling kalabanin. Ngunit sa tingin mo ba, siya ay masaya na maging isang maliit na legal director sa kumpanya? Lihim siyang lumapit sa anak sa labas ng chairman ng Ju Group sa Amerika. Si Gan Ace palihim niya itong sinusuportahan at ginagawang pinakamatalim na kutsilyo niya. Walang awa niyang itinutok ang kutsilyo sa chairman ng Ju Group. Ang isang ito
ito, si Jong-un, ay nagbago na rin ang pangalan at ngayon ay si Sujon. Sa lalong madaling panahon, dumating ang araw ng pagkuha ng mga empleyado ng Ju Group. Sumali rin si Kitan sa pagkuha dahil kung gusto niyang mahuli si Byun Inje, kailangan niyang pumasok sa lungga ng tigre. Pagbaba pa lang niya ng kotse, nabangga na niya si Sujon na papalapit. Sinigawan siya ng babae, ano bang problema mo? Hindi ka ba marunong tumingin sa dinaraanan mo? May super hearing si Kitan at agad niyang nakilala si Jong-un nang marinig niya ang kanyang boses at maging ang pag-wave ng kanyang kamay ay pareho. Nang sisimulan pa lang ni Kitan na kumpirmahin ang pagkatao ng kabilang panig, tinawag siya ng kanyang kaibigan, Sujon. Kaya pala Sujon ang kanyang pangalan, mukhang nagkamali talaga siya ng akala. Nang pumasok si Sujon sa silid ng pagsusulit, wala siyang alam na sagot sa anumang tanong at nag-asa lang sa sapalaran. Samantala, si Gan-gi ay hindi nag-alala dahil binigay na sa kanya ni Byun Inje ang mga sagot. Si Kitan naman, dahil isa siyang tunay na matalinong estudyante, ang pagsusulit ay parang kasing dali lang ng pagbaliktad ng palad. Di nagtagal, nakapasa sila sa unang yugto at sa ikalawang yugto, nagsagawa ang kumpanya ng lie detector test. Madaling nakapasa si Sujon dahil wala siyang kinatatakutan. Nang tanungin si Gan-gi tungkol sa dahilan ng pag-apply niya sa kumpanya, sinabi niyang kapag nagtagumpay siya, gusto niyang hanapin ang amang nagtapon sa kanya upang makapaghiganti. Ang kanyang tapat na sagot ay nagdulot ng madali ang pagpasa. Susunod ay si Kitan. Ang layunin niya sa pagpunta sa kumpanya ay si Byun Inje. Dahil sa kanyang academic performance, mas malaki pa ang maaabot niya. Nang tanungin kung bakit niya pinili ang kanilang kumpanya, muntik nang mawala ng kontrol si Kitan. Buti na lang at maili detector, kaya nagbago ang kanyang reaksyon. Sinabi ni Kitan na ang pagsali sa Ju Group ay makakatulong sa kanya na maisakatuparan ang kanyang mga pangarap at sa gayon, matagumpay siyang nakapasa sa test. Mula noon, nagsimulang magkahiwalay ang kapalaran ng tatlong ito. Susunod, maghahanda sila para sa ikatlong round ng pagsusulit. Sa panahon ng pagsusulit, mananatili sila sa lugar na ito at maliban sa mga banyo at shower room, magkasama ang mga lalaki at babae. Sinabi ni Team Leader Taigwang sa lahat na sa huling yugto ng kompetisyon, mahigit sa kalahati ng mga kalahok ang matatanggal. Sinabi rin ni Kalihim o kay Kitan na para mapalapit kay Byun Inje, kailangan niyang sumali sa Dashado. Ito ay bahagi ng Strategic Planning Department ng kumpanya, ngunit isa lang ang pipiliin. Sa isang video, personal na sinabi ng chairman na ang nangungunang tao ay bibigyan ng 200 milyong won at mga pribilehiyo. Si Sujon, na kilalang estudyanteng hindi masyadong matalino, ay na-excite nang marinig ito at nagpa siyang manalo. Ngunit ang pinakamay pag-asa sa kasalukuyan ay sina Gan-gi at Kitan. Sa likod ni Gan-gi ay si Byun Inje, kaya palagi siyang nakakakuha ng unang pwesto. Si Kitan naman ay isang all-around na mag-aaral. Sa ranking board ng ikalawang round, si Gan-gi pa rin ang nasa unang pwesto. Naramdaman ni Kitan na may mali. Samantala, ang ating bida na si Sujon ay nasa huling pwesto, kaya tinukso siya ni Gan-gi, kailangan nilang gumising sa tamang oras at magsanay na parang nasa militar. Ang matatag na kalooban ang susi sa tagumpay. Bilang karagdagan, kailangan ding suriin ang pisikal na lakas ng bawat isa. Ang pisikal na lakas ni Kitan at Gan-gi ay magkasinggaling. Si Sujon naman, kahit sa push-ups lang, ay nasa huling pwesto. Ang iba ay nakakagawa ng hindi bababa sa 20 push-ups. Nang si Sujon na ang turn, umaasa siyang mabibilang ni Kitan ang ilan pa para sa kanya, ngunit sumigaw siya ng 0. Tiningnan siya ni Sujon ng mailabis na pang-aalipusta. Pagkatapos nito, dumating ang grupo ng mga lalaki at gaya ng inaasahan. Magaling si Kitan at Gan-gi agad na napansin ni Byun Inje na si Kitan ang pinakamalaking hadlang sa tagumpay ni Gan-gi, kaya kailangan niyang mag-isip ng paraan para matanggal siya ng palihim. Isang araw, binuksan ni Kitan ang kanyang maleta at may nakitang karagdagang ballpen sa loob. Matapos magtanong sa lahat, wala pa ring umaamin na kanila ito. Nang buksan niya ito, natuklasan niya ang isang hidden camera sa loob. Sa sandaling ito, biglang dumating si Byun Inje kasama ang kanyang mga tauhan para mag-inspeksyon at agad na tinago ni Kitan ang ballpen. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat na ilabas ang kanilang mga maleta na sinasabing may natagpuan siyang EFIF sa kanilang grupo. Agad nilang natagpuan ang ballpen sa maleta ni Kitan. Pagbukas, naku, may nakalagay na hidden camera sa loob. Mukhang magaling din sa pag-arte si Byun Inje. Kahit ano pang paliwanag ni Kitan, naniniwala pa rin si Byun Inje na siya ay isang EFIF. Sa totoo lang, siya ang naglagay noon para saktan si Kitan at para matagumpay na matanggap ang anak sa labas ng chairman. Sa interrogation room, nagkunwaring interogasyon si Byun Inje kay Kitan. Napakakalma ni Kitan sa mga sandaling ito dahil mayroon siyang sumusuporta sa likod niya. Ilang araw na ang nakalilipas, matagumpay siyang nakipag-ugnayan kay Kalihim U sa asawa ng presidente. Ang pangunahing layunin ay para mas bigyan siya nito ng pansin. Ibinigay ni Kitan ang telepono kay Byun Inje. Nako, mukhang mas malakas pa ang sumusuporta sa iyo kaysa sa akin. Biglang naging espesyal at hindi magalaw si Kitan na sinundan ng sunod-sunod na mga pagbati. Nagpatuloy ang paligsahan sa pagpili. Ang kumpanyang ito ba ay naghahanap ng pambansang antas na gymnast dahil napapagod si Suzion na umagos ang dugo sa ilong.
Susunod ay ang cooking competition. Ang pangunahing layunin ay upang subukan ang kakayahan ng lahat sa pakikipagtulungan. Hinihiling sa kanila na kusa silang maghanap ng mga miyembro ng kanilang koponan. Agad na pinili ni Kitan na sumali sa koponan ng magandang si Seong-gi. Samantala, nang tiwala si Suzyon na lumingon, napansin niya na walang gustong sumali sa kanyang koponan. Hiniling ni team leader Taegwang sa grupo ni Gan Ehi na wala pang koponan na sumali sa grupo ni Suzyon. Napakabilis na nagsimula ang kompetisyon. Hinihiling ng paksa na lutuin nila ang paboritong pagkain ng presidente. Ang menu sa koponan ni Suzyon ay soybean soup, scallion pancake, egg roll, at braised tofu. Ang koponan naman ni Kitan ay naniniwalang magaling magluto si Seong-gi. Ngunit nalaman nila na magaling lang siyang magluto ng instant noodles. Napakahirap ng grupong ito, hindi man lang marunong maghiwa ng gulay. Hindi na rin nakatiis si Kitan at siya na mismo ang gumawa nito. Ang kanilang koponan ay magulo, parang isang lugar ng aksidente. Napakabilis na natapos ang kompetisyon at ang bawat isa sa grupo ni Kitan ay hindi na mukhang tao. Ang pagkain ay sunog na hindi man lang naglakas loob ang mga hurado na kainin ito. Diretsahang sinabi ng mga hurado na hindi ito pagkain para sa tao. Sumunod ay ang koponan ni Suzyon. Pagkatapos matikman ng mga hurado, sinabi nila na ito ang pinakamahusay na koponan. Tuwang-tuwa si Gan Ehi na napunta siya sa tamang koponan. Dito, ibinigay ni Beon Injay kay Gan Ehi ang sagot para sa pagsusulit bukas. Medyo nasaktan ang pride ni Gan Ehi, gusto niyang umasa sa sarili niyang lakas para lumaban, kaya ginawa ni Beon Injay na i-brainwash si Gan Ehi. Ang layunin ay maging crown prince ng korporasyon, kaya huwag na siyang mag-alala sa tinatawag na pride. Nang lumabas ang resulta ng pagsusulit, si Gan Ehi pa rin ang nasa unang pwesto. Ang tanging nakakatuwang bagay ay umangat ng 1-0 pwesto ang ranggo ni Suzyon. Napakasaya niya, hindi raw dapat masyadong maging sakim ang tao. Sa isang linggo, umangat siya ng 1-0 pwesto, kaya sa loob ng 3 linggo, nasa unang pwesto na siya. Sapat na iyon. Nagsimulang magduda si Kitan kay Gan Ehi, na hindi naman nagsisikap pero laging nasa unang pwesto sa bawat pagsusulit. Mayroong mali sa bagay na ito. Pinapagtapatan ng kumpanya ang mga lalaki at babae. Halatang hindi kakayanin ng mga babae ang mga lalaki. Ngunit dahil gwapo si Gan Ehi, sinamantala ng babae na yakapin siya. Susunod ay ang pangalawang grupo. Ang lalaking puno ng kumpiyansa ay natalo ni Iiday at nakahandu sa isalupa. Pagkatapos ay ang grupo ni Kitan at Suzyon. Halatang hindi kakayanin ni Suzyon na labanan siya. Kaya sinamantala niya ang pagiging walang ingat ni Kitan para itulak siya patalikod. Ito ay nagresulta sa paglaban ng dalawa, walang gustong magpatalo, na naging katatawanan para sa lahat. Sa araw na iyon, nakatanggap si Gan Ehi ng tawag sa telepono. Gamit ang kanyang pambihirang pandinig, natuklasan ni Kitan na si Beon Inje ang tumatawag kay Gan Ehi. Nagkita sila sa cave gaya ng dati, at ibinigay ni Beon Inje kay Gan Ehi ang sagot sa pagsusulit. Ito ay isang estratehiya para sa pagresolba ng mga kaso ng patent dispute. Sa ganitong paraan, hindi ka lang magiging number 1, kundi makukuha mo rin ang pagkilala ng lahat sa kumpanya. Ang kanilang buong pag-uusap ay narinig ni Kitan na nakaupo sa ibabang palapag, kaya hindi nakapagtataka na laging si Gan Ehi ang nangunguna sa bawat pagsusulit. Natapos na ang huling pagsusulit, nanatili pa rin sa unang pwesto si Gan Ehi, habang si Kitan ay walang swerteng umakyat sa ranggo. Nang ihahanda na ni Beon Inje na ipahayag ang resulta, pinuto ni team leader Taegwang ang kanyang sinasabi at sinabi sa kanya na huwag munang ipahayag ito. Hintayin na manalo muna ang kumpanya sa patent dispute case bago ito ipahayag. Ito ay dahil kahapon, pumunta si Kitan at sinabi kay team leader Taegwang na tinulungan ni Beon Inje si Gan Ehi na mandaya. Handa na raw niyang ibigay ang lahat ng sagot. Pumunta si Beon Inje para makipagtalo kay team leader Taegwang. Ipinagwalang bahala lang siya ni Taegwang. Siya ay nagtrabaho ng husto at naghirap sa kumpanya sa loob ng 20 taon. Ngunit bigla na lang siyang dumating at inagaw ang pagkakataon niyang ma-promote. Ayaw na niyang mangyari ulit ito. Sa mahalagang sandaling ito, natagpuan ni Suzyon ang mahalagang tao na lumabas sa video ng patent dispute, si Oh Jun-dok. Ngunit ayaw niyang ibahagi ang impormasyong ito kina Kitan at Gan Ehi. Dumating na ang pagkakataon para patunayan niya ang kanyang kakayahan. Dahil noon, walang sinuman ang sumali sa kanyang koponan at kinamuhian siya ng lahat. Ngunit natuklasan pa rin ito ni Kitan at Gan Ehi. Naghanap sila batay sa plaka ng sasakyan. Ngunit nalaman nilang hindi iyon si Oh Jun-dok. Mataba siya sa litrato, ngunit sa totoong buhay ay napakapayat ng may-ari ng sasakyan. Hindi rin nila ma-check ang fingerprint dahil naalis na ang lahat. Ngunit sa hindi kalaunan, natuklasan ni Kitan ang boses ng kalaban na si Oh Jun-dok. Samantala, habang nagaganap ang patent dispute case, napatunayan na ang estratehiya ng grupo ni Gan Ehi ay hindi epektibo. Nang malapit na silang matalo, pumasok si Kitan kasama ang isang grupo ng mga tao at dinala ang mahalagang testigo, si Oh Jun-dok. Nang makita na patuloy na sinasabi ng kalaban na hindi niya kilala ang taong ito, ibinigay ni Kitan ang telepono ni Oh Jun-dok kay Beon Injay at tinawagan ang numero sa telepono. Agad na nagring ang telepono ng abogado ng kalaban. Bukod pa rito, mayroon ding message log ng kanilang dalawa sa telepono. Kaya, matagumpay nilang natalo ang abogado ng kalaban at nanalo sa kaso. Dahil sa insidenteng ito, tiningnan ni Beon Injay si Kitan sa ibang paraan. Mabilis siyang dinala para makilala ang anak ng presidente. Ibig sabihin, mas lumapit si Kitan sa kanyang paghihiganti. Kinaumagahan, tinipon ni team leader Taegwang ang lahat at sinabi na may problema sa mga raw materials ng korporasyon. Nalaman na peke pala ang mga raw materials ng korporasyon at nabunyag na ito sa media.
Dahil dito, bumaba ng husto ang presyo ng stock ng Do Group at maraming subsidiary nito. Galit na galit din ang presidente kaya muntik na siyang inatake sa puso. Sa sandaling ito, pumasok si Bayon Injay at sinabing natagpuan na niya ang suspect. Agad na inutusan siya ng presidente na makipag-ugnayan kay team leader Taigwang at hilingin sa mga intern na tulungan siyang ayusin ito. Iyan ang dahilan kung bakit tinipon ni team leader Taigwang ang mga intern kanina. Ang kanilang misyon ay hanapin ang lokasyon ng pabrika na nagkukunwari bilang kumpanya. Pagkatapos ay sinabi ni Taigwang sa kanila na dadalo si Michael Chang sa party na inorganisa ng konsulado ngayong gabi. Pagkatapos, hinati niya ang lahat sa 4 na grupo. Bawat isa ay may magkapares na lalaki at babae. Inayos niya ang kanilang pagdalo sa party sa gabi. Si Sujon ay nagpakita sa harap ng lahat na bihis na parang isang babae mula sa probinsya. Ang mga nasa paligid ay nakatingin sa kanya ng gulat. Mabilis siyang hinila ni Kitan. Pagkatapos siyang ayusan, parang naging ibang tao si Sujon. Nang makarating sila sa party, batay sa suot ng mga intern, pinili ni team leader Taigwang ang mga babae para magpalitan sa pagpapalit ng brooch ni Michael Chang. Bago sila umalis, ipinagkatiwala ni team leader Taigwang ang mahalagang misyon na ito sa kanila. Sa dalawang babae, kinakailangang magtagumpay ang isa. Inihiling na tapusin nila ang misyon habang sumasayaw. Nang aalis na sana si Gidi, biglang may tumawag kay Michael Chang kaya nawala ng pagkakataon si Gidi. Nang makita ni team leader Taigwang na nabigo si Gidi, ipinasa na lang niya ang pag-asa niya kay Sujon. At talagang nakuha ni Sujon ang atensyon ni Michael Chang at inimbitahan pa siya nitong makipagkita ng pribado. Upang matapos ang misyon, pumunta si Sujon sa kanyang silid. May masamang intensyon si Michael Chang kay Sujon, kaya sinadya ni Sujon na buhusan siya ng champan. Lumipas na ang 3 minuto pero hindi pa rin lumalabas si Sujon sa silid. Nag-alala ng husto si Nakitan at Gan-i kaya kusa silang pumunta sa silid ni Michael Chang. Samantala, dahil basa na si Michael Chang, tinanggal niya ang kanyang brooch at naghandang maligo at magpalit ng damit. Sa hindi inaasahan, sa sandaling ito, dumating si Nakitan at Gan-i nang malapit na silang mabisto. Sinabi ni Sujon na mali ang kanilang napuntahang silid. Nang maligo si Michael Chang, kinuha ni Sujon ang brooch na may kamera para palitan ang sa kanya. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng mensahe at umalis sa silid. Gustong pabalikin ni Bayon Injay ang buong grupo ni Kitan sa South Korea para manalo si Gan-i. Iniwan na lang niya ang grupo ni Gan-ace para gawin ang misyon. Kahit na gustong tutulan ni team leader Taigwang ang desisyon, hindi niya magawa. Sa sandaling ito, nakatanggap si Sujon ng mensahe mula kay Michael Chang. Nakita ni Bayon Injay ito at napilitang manatili na lang sila at ipagpatuloy ang misyon. Dito, si Michael Chang ay hindi nasisiyahan dahil hindi niya natupad ang kanyang masamang intensyon. Kung hindi niya ito magawa sa isang beses, susubukan niya ulit. Sa araw na iyon, inimbitahan niya si Sujon na makipagkita muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si Sujon nang makipagkita sa kanya. Si Nakitan at Gan-i ay nagmamanman sa kanya mula sa malayo. Pagkatapos ay nanood sila ng folk dance na may malalim na lokal na kultura. Habang nag-uusap sila, ang paglalandi at pang-aakit ng dalawa ay naging dahilan para mainggit ng husto si Kitan. Naisip niya, bakit magugustuhan ni Michael Chang ang isang babaeng ganyan, napaka-probinsyana. Sa pamamagitan ng earphone, sinabi ni Nakitan at Gan-i kay Sujon na maging maingat at huwag magmukhang lalaki. Pagkatapos marinig ito, galit na itinapon ni Sujon ang earphone sa sahig at tinapaktapakan ito. Habang nakikinig si Michael Chang sa telepono, mabilis silang lumapit at binalaan si Sujon na huwag kalimutan ang layunin ng kanilang misyon. Nang patuloy na hinihimok ni Sujon na umalis sila, bumalik si Michael Chang at natakot sila, kaya mabilis silang bumalik sa kanilang upuan. Ngunit, napansin pa rin sila ni Michael Chang. Nang gusto na niyang makita ang mukha ng dalawa, agad na naghalikan si Nakitan at Gan-i dahil dito. Nalito ng husto si Michael Chang at mabilis na tumalikod at umalis. Pagkatapos, galit na nagmumug si Nakitan at Gan-i napaka-problema ng mga tagahanga. Nawala na sila sa paningin ni Michael Chang at Sujon. Nang makita ito ni team leader Taigwang, sinigawan niya silang dalawa. Ngunit hindi nagtagal, nakatanggap si Kitan ng imbitasyon mula kay Michael Chang na maglaro ng skateboard bandang 7. Ito ay dahil sa matinding kagustuhan ni Michael Chang na manalo. Dati na silang naglaro ni Kitan ng skateboard at sa bawat laro, talo siya. Dahil dito, naiinis ng husto si Michael Chang. Ngayon, nakipagkaibigan na sina Sujon at Kitan kay Michael Chang. Si Gan-i na lang ang walang nakukuha, ngunit kailangan niyang makuha ang unang pwesto. Para makuha ang atensyon ng presidente, palihim siyang tumawag kay Michael Chang habang naglalakad sa tabing dagat si Michael Chang at Sujon. Sinabi niya kay Michael Chang na sina Sujon at Kitan ay mga espiya ng Zor Corporation. Ang layunin nila ay lapitan siya para malaman ang eksaktong lokasyon ng pabrika na gumagawa ng mga peking gamot. Ang layunin naman ni Gan-i ay makuha ang tiwala ni Michael Chang. Hindi pa alam ni Sujon sa mga sandaling ito na nabunyag na ang kanyang pagkatao. Sa hindi inaasahan,
kinabahan, mabilis na pumunta si Kitan sa villa ni Michael Chang at binuhusan siya ng tiyampag ng mayordomo. Sa hindi kalaunan, naramdaman ni Kitan na tuyo ang kanyang lalamunan at malabo ang kanyang kamalayan at bigla na lang siyang nawalan ng malay. Nang magising siya, nakita niyang nakatali siya sa isang upuan sa tabi ng isang lie detector. Ang kanyang buong katawan ay mahigpit na nakatali at hindi siya makagalaw o makatakas. Sa sandaling ito, dinala ni Michael Chang si Sujun sa bahay at nang makita ni Sujun na nahuli na si Kitan, agad siyang naging galit. Galit na kinuha ni Michael Chang ang brooch at hinampas ito sa lupa. Nang makita ito ni Sujun, sinubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Pagkatapos, inilabas ng mayordomo ang kanyang secret weapon, ang Truth Serum. Dahan-dahang nag-iba ang mukha ni Kitan at ang kanyang isipan ay kontrolado na ni Michael Chang. Nang dahan-dahan niyang sinasabi ang katotohanan, ang kanyang malakas na kalooban ay nagpabalik sa kanyang kamalayan at sumigaw siya, "Nalinlang ka." Habang nag-ensayo si Gan Athie, biglang dumating si Kitan at ibinagsak ang barbell niya. Nag-away sila ng matagal. Galit si Kitan kay Gan Athie dahil sa kagustuhan niyang maging number 1, hindi niya inisip ang buhay ng kanyang kasama. Dumating si Kiedi at hinila si Kitan palayo, at simula noon, lumalim ng husto ang alitan ng dalawa. Dito, nagdala si Gan Athie ng isang maleta na puno ng pera para hanapin si Michael Chang at sinabi na gusto niyang bilhin ang kanyang mga peking gamot. Pagkatapos, dinala siya ni Michael Chang sa pabrika para kunin ang mga gamot. Sa mga sandaling ito, napakakumpiyansa ni Gan Athie dahil isinumbong na niya sina Sujun at Kitan. Akala niya ay nakuha na niya ang tiwala ni Michael Chang. Ngunit pagdating nila sa pabrika, isang grupo ng mga pulis ang dumating kaagad. Pagkatapos, sinimula ng pulisya na arestuhin ang kanilang grupo. Sa sandaling ito, napagtanto ni Bayon Inje na nabiktima sila ng plano ni Michael Chang. Nabigyan ng suhol ni Michael Chang ang lahat. Nang aarestuhin na sana nila si Kitan, sinabi ni Michael Chang na panauhin niya si Kitan at hindi nila ito dapat galawin. Nagulat si Bayon Inje at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Nalaman na nang mahuli at itali ni Michael Chang si Kitan, isinumbong niya ang lahat. Sinabi niya na si Bayon Inje ang kalaban na nagpabagsak sa kanyang ama at ang Du Group ay kalaban niya rin, kaya gusto niyang makipagtulungan kay Michael Chang. Pagkatapos ng insidenteng ito, gusto ni Kitan na magbenta ng mga peking gamot kasama si Michael Chang. Ngunit hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Michael Chang. Hindi pa nagtatagal ang pag-alis ni Kitan nang biglang binalaan siya ng mayordomo na huwag magtiwala sa taong ito. Ngunit, buong tiwala na sinabi ni Michael Chang na si Bayon Inje ang huling pagkakataon ni Kitan para patunayan ang kanyang sarili. Hindi nagtagal, binisita ni Kitan si Bayon Inje. Alam niyang tiyak na pinapanood sila ni Michael Chang, kaya nagdrama siya sa harap nila. Matagumpay niyang nakuha ang tiwala ni Michael Chang. Pagkatapos, dinala ni Michael Chang si Kitan sa kanilang pabrika ng mga peking gamot. Hindi nakapagtataka na hindi nila ito mahanap dahil nasa loob pala ito ng isang barko na lumulutang sa karagatan. Dahil dito, agad siyang tumawag kay Suzyon at sinabi sa kanyang dalhin ang mga pulis para arestuhin ang mga tao. Matapos ang matinding labanan, nakontrol na ang lahat ng mga tauhan. Itinutok ni Kitan ang baril kay Michael Chang, ngunit hindi niya ito binaril at sinabi lang na umalis na siya. "Wala tayong alitan. Dahil sa iyo, nakamit ko ang aking layunin." Galit na sinabi ni Michael Chang, "Magkikita pa tayo." Sa ganitong paraan, nakuha ni Kitan ang pinakamalaking karangalan sa misyong ito. Matagumpay niyang nalutas ang krisis ng kumpanya. Personal na tinawagan siya ng presidente at pinuri ng husto. Bukod sa 200 milyong won na cash, binigyan din siya ng mahalagang responsibilidad. Habang nagdiriwang ang lahat, sina Gan Athie at Bayon Inje lang ang hindi masaya. Ito ay dahil sa patuloy na panloloko sa kanila ni Kitan. Nakaupo ang anak ng pinakamayamang pamilya sa South Korea sa kanyang pribadong jet. Hawak niya ang isang mamahaling baso ng champagne habang minamanicure siya ng kanyang katulong. Biglang nayanig ang eroplano at kumalat ang nail polish. Ang katulong ay nag-aatubiling humingi ng tawad. Ngunit ang dalaga ay itinapon ang maskara at sinabing walang mas mahalaga kaysa sa kanyang paa. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang paa at galit na inutusan ang katulong na dilaan ang nail polish. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang katulong dahil sa takot. Ang mayaman na dalaga na ito ay Sixin Iang, ang anak ng may-ari ng Du Group. Ito rin ang unang misyon ni Kitan matapos siyang maupo sa posisyon sa Du Group, ang salubungin ang dalagang ito. Sinabi ni Kalihim una ang dalagang ito ay walang pakialam sa iba at iniisip na siya ang sentro ng mundo. Sinabi niya sa kanya na paglingkuran muna ang dalagang ito at pagkatapos ay malalaman niya kung gaano kayabang ang dating Gokcheon. Hindi nagtagal, dumating si Kitan sa airport at sinalubong ang dalagang ito. Nang makita siya ni Xin Iang, tinanong niya kung bakit siya lang ang sumundo. Kinutya niya ang paraan niya ng pagbati at sinabing parang manok lang, isang tango lang ang tapos na. Pagkatapos ay nagbigay siya ng babala at sinabing kung babalaan niya siya sa ikatlong beses, matatanggal siya sa trabaho. Naalala niya kung paano niya rin trinato si Jong-un noon. Bigla niyang naramdaman na napakasuway niya noon. Pagkatapos, sinunod niya ang utos ng asawa ng presidente at dinala si Xin Iang sa isang beauty salon para magpa-haircut. Ngunit gusto niya magpa-massage. Inanyayahan ni Kitan si Xin Iang na bumaba sa sasakyan, ngunit ayaw niya, kaya hinila siya pababa ni Kitan. Galit na tumawag ang dalaga sa kanyang ama na bilyonaryo. Nagreklamo siya na ayaw niya kay Kitan at hiningi niya na agad
agad na tanggalin ito. Siyempre, hindi gustong tanggalin ng presidente ang isang tarentadong tao na gaya ni Kitan at sinabihan niya Siksin Iang na sundin lang ang sinabi nito. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Kitan at agad na binuhat Siksin Iang sa kanyang balikat. Dinala niya ito sa study room sa harap ng lahat bago siya pinakawalan. Nang aabot na sana ang dalaga para sampalin siya, mabilis na hinawakan ni Kitan ang kanyang pulso. Walang magawa Siksin Iang para labanan siya at napilitang sundin ang utos ni Kitan. Ano man ang damit o hairstyle, kailangan na lang niyang lunukin ang galit niya. Sa sandaling ito, nagkamali si Suzyon ng AE room at napunta siya sa kwarto ng anak ng bilyonaryo. Habang masayang sinusubukan ang mga damit, pumasok si Xin Iang. Akala ni Xin Iang ay empleyado siya, kaya malakas siyang pinagsabihan. Nang magpapaliwanag na sana si Suzyon, agad siyang sinampal, kaya nagalit siya at hindi na makapagsalita. Ang una niyang ginawa ay i-lock ang pinto, ang pangalawa ay makipagtalo, at ang panghuli ay hilahin ang buhok. Sa huli, may sariling dahilan si Suzyon, ginawa niya lang ito para ipagtanggol ang sarili. Ang paghila ng buhok na ito ay nagdulot ng malaking pagkalagas ng buhok ni Xin Iang. Kahit ako ay nasasaktan para sa kanya. Sa sandaling ito, ang ating anak ng bilyonaryo ay wala ng mukhang tao. Matapos maturuan ng leksyon ni Suzyon, naging masunurin siya na parang tuta. Nang pumasok si Kitan o God, sumumpa ang spoiled na dalaga na hahanapin niya ang babaeng iyon. Hindi nagtagal, bumalik sila sa villa ng bilyonaryo at nakilala ang blind date ni Xin Iang. Bigla na lang sinabi ng dalaga sa lahat na mayroon na siyang kasintahan. Nagulat ang lahat nang marinig ito. Pagkatapos ay sinabi ni Xin Iang na gusto niyang magpakasal kay Kitan. Nanginginig sa takot si Kitan at mabilis na gustong makawala sa kanyang mga bisik. Patuloy na nagpapaliwanag si Kitan, ngunit galit na galit pa rin ang ginang at agad na ipinadala siyang palayo. Gayunpaman, mas lalo siyang nagustuhan ng blind date niya. Habang nakikipagtalo kay Xin Iang, nalaman ni Kitan na hindi gusto ng dalaga ang blind date niya. Pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataon na biruin si Kitan, isang banat na parang dalawang ibon sa isang bato. Sa sandaling ito, nakita ni Kitan na lumalabas ang presidente at ang kanyang asawa at agad na niyakap niya ang dalaga. Sumigaw ang dalaga, "Baliw ka ba? Anong karapatan mo para abutin ako?" At sa ganoong paraan, naresolba ang hindi pagkakaunawaan. Hindi rin nakamit ni Xin Iang ang kanyang layunin. Dito, nang marinig nila na darating ang dalaga ng korporasyon, pumila ang lahat at naghintay. Ang aroganting dalaga ng bilyonaryo ay naglakad patungo sa kanila. Agad na nakilala ni Suzyon na ito ang babaeng binugbog niya kahapon. Sa takot, halos tumigil ang puso ni Suzyon, kaya nakiusap siya sa Diyos na huwag siyang makilala ng dalaga. Sinabi ni Xin Iang na itaas niya ang kanyang ulo para tingnan. Sa hindi kalaunan, tinawag silang dalawa sa opisina ng tsihi ni Xin Iang. Naglakad si Suzyon sa harap ni Xin Iang, nakaagad na umurong. Sinabi ni Suzyon, "Sa pagkakataong ito, ikaw naman ang humila ng buhok ko." Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang dalaga at agad na inutusan siyang umalis. Nang marinig ito, lumuhod si Suzyon sa takot. Mayroon pa siyang may sakit na ama sa ospital, at kung matatanggal siya sa trabaho, mag-isa na lang siya. Ito ay nagpaalala kay Kitan kung paano niya rin trinato ang ama ni Yun. Kaya lumabas siya at nakiusap para kay Suzyon, sinabing kung kumalat ang balita, saan na lang ang mukha ng dalaga. Kaya madaling pinatawad ng dalaga si Suzyon. Kung bibigyan ka ng 4 bilyon, paano mo ito gagastusin sa pinakamabilis na paraan? Ganito ang ginawa ng anak ng presidente. Gumamit siya ng maliit na bahagi para suhulan ang mga politiko para maging maayos ang kanyang kinabukasan. Pagkatapos ay isinugal niya ito at sa isang gabi lang ay nawala ang 30 bilyon. Siyempre, marami rin siyang babaeng kasama. Kaya saan galing ang pera na ito? Isang aksidente ang nangyari sa chemical plant ng Do Group dahil sa active catalyst na naging sanhi ng pagsabog ng isang lalaki at paglipad niya sa himpapawid. Agad siyang dinala sa emergency room at maraming reporter ang pumunta para mag-interview. Sinabi ng doktor na wala na sa peligro ang buhay ng pasyente. Ngunit sinabi ng babae na ang pasyente ay nalanghap ang isang napakadelikadong substance na nagdudulot ng cancer. Ang kanyang asawa ay namatay din dahil dito, ngunit walang naniwala sa kanya. May pag-aaral na nagpapakita na kung gagamitin ang sangkap na ito ng 0 taon o higit pa, ang tsansa ng pagkakaroon ng cancer ay aabot sa 20%. Gayunpaman, hindi pinansin ni Wang Gu ang kanyang anak na si Wang Gu. Sinabi pa niya na kung mahina ang loob ng isang tao, hindi siya dapat magnegosyo. Ang mga produkto na gumagamit ng sangkap na ito ng Do Corporation ay napakarami, kabilang ang mga damit, laruan, gamit at pagkain. Di nagtagal, nag-organisa si Jai Hai ng isang press conference upang ibunyag ang madilim na lihim ng Do Corporation. Sinabi niya na ang mga kasangkapan na ginagamit ng mga tao sa pagkain at ang mga damit na isinusuot nila araw-araw ay maaaring magdulot ng kanser. Sa kabilang banda, patuloy na pinapalabas ni Wang Gu ang utak ng mga tao. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kanser ang mga tao ay dahil sa mahinang kalusugan nila. Nang marinig niyang mayroong nag-organisa ng press conference para ilantad siya, hindi na siya mapakali. Gustong-gusto ni Byeon Inje na makita ang paghihirap ni Wang Gu at sabik na makita ang kahihinatnan nito. Mayroon ba talagang substance na nagiging sanhi ng kanser? Gustong subukan ni Kitan para malaman ang sagot. Inimbitahan niya si Wang Gu at ang kanyang
kanyang mga kasamahan sa isang restaurant para kumain at inutusan ang mga waiter na gumamit ng mga plato at kagamitan ng Do Corporation. Sa gabi, habang kumakain, masayang-masaya pa si Wang Gu na naghihiwa ng baka at paulit-ulit na pinupuri ang sarap ng pagkain. Sinabi ni Kitan sa kanya na ang lahat ng ginagamit niyang kagamitan sa pagkain ay gawa ng Do Corporation. Pagkatapos marinig iyon, dali-daling sinuka ni Wang Gu ang lahat ng kinain niya. Dahil dito, nalaman ni Kitan na may problema sa mga produktong ito. Sinabi ni Secretary O sa kanya na kumita si Wang Gu ng 10 bilyon sa pamamagitan ng sangkap na ito. Kaya naman, hindi siya nag-aalala kung mayroong magkakasakit ng kanser. Nanumpa si Kitan na hihuliin niya ang taong ito na salot sa lipunan. Sa kabilang banda, ang matandang lalaki na huminga ng substance ay hindi na iligtas at namatay. Ipinag-utos ni Wang Gu na pigilan ang pamilya na ipasuri ang bangkay. Kung lalabas sa media ang balita, malilipol sila kaya bilihim na inilipat ng ospital ang bangkay. Samantala, walang kamalay-malay ang pamilya sa nangyayari. Nang walang na ang tao, inihayag ng doktor sa pamilya na namatay na ang pasyente. Pagkatapos, nag-alok sila ng kasunduan para iwasan ang paglilitis at binigyan sila ng malaking halaga ng pera bilang kabayaran. Ang pamilya, na galit kanina, ay biglang natahimik nang makita ang malaking halaga ng pera. Nais ni Kitan na gamitin ni Seong-gi ang kanyang pagiging kaakit-akit para makuha ang tiwala ng pinuno. Sanay lang si Seong-gi sa pakikipag-away at wala siyang pagkakataon na matuto ng mga kasanayang ito. Kaya nagbukas si Kitan ng intensive tutorial class para sa kanya. Sinabi niya kay Seong-gi na ang mga lalaki ay nabubuhay sa kung ano ang kanilang nakikita, kaya kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kaalaman. Gamitin ang kanyang kaakit-akit na mga mata upang tuksuhin siya at pagkatapos ay gawin siyang baliw. Ngunit ang pinuno ay hindi man lang naapektuhan at pinagalitan pa si Seong-gi kung bakit siya nakatiti. Pagkatapos ay hiniling ni Kitan kay Seong-gi na ilabas ang kanyang espesyal na kakayahan na siyang pinakamapanganib na sandata ng isang babae. Napakahina ng resistensya ng mga lalaki sa luha ng mga babae, lalo na sa mga maganda. Nagpanggap si Seong-gi na umiiyak, ngunit sinabi ng pinuno na nakakabagot ang pagpapanggap niyang inosente. Pagkatapos uminom, muling sinaktan ng lalaking ito ang babae. Agad na lumabas si Seong-gi dahil galit na galit siya sa mga lalaking nananakit ng babae. Hindi siya nagsalita at basta na lang niya ito hinawakan at ibinagsak sa sahig. Nakita ito ng pinuno ng bar at agad siyang binigyan ng promosyon at dagdag na sahod. Pagkatapos maghirap sa pag-arte sa buong araw, nalaman niyang ito pala ang gusto niya. Pinigilan si Seong-gi sa silid ng pinuno. Pagkatapos, nagdala si Kitan ng isang bote ng alak, naglagay siya ng maraming pampatulog dito at inalog ng malakas. Hindi nagtagal, nawala ng malay ang pinuno. Mabilis nilang binuksan ang safe at kinuha ang lahat ng mahahalagang ebidensya na nagpapatunay na ang produkto ay naglalaman ng mga sangkap na nagiging sanhi ng kanser. Ngunit pagkaalis ni Kitan, agad siyang sinundan ni Byun Inje. Upang hindi mabunyag ang kanyang pagkatao, lumapit siya kay Byun Inje at ibinigay sa kanya ang mahalagang ebidensya. Dahil dito, nakuha niya ang tiwala nito at buong puso siyang binigyan ni Byun Inje ng isang mamahaling relo. Kapag sinuot na ni Kitan ang relo, nangangahulugan na siya ay magiging tao na niya habang buhay. Pagka-uwi niya, agad niyang sinira ang relo. Di nagtagal, nabunyag ang tungkol sa mga produktong naglalaman ng mga sangkap na nagiging sanhi ng kanser ng Do Corporation at patuloy na nahuli ang mga gang. Sa pagkakataong ito, nakapasok si Kitan sa loob ng kalaban at nakuha ang tiwala ng pinuno. Isang grupo ng mga pulis ang dumating sa Do Corporation upang arestuhin si Kwang A, na labis na natakot at nagmadaling tumakas. Iniutos niya sa mga tao ng korporasyon na i-lock ang grupo ng mga inspektor sa elevator. Tinulungan siya nito na makakuha ng oras upang sirain ang lahat ng ebidensya. Sa oras na pumasok ang mga pulis, halos nasira na ni Kwang A ang lahat ng ebidensya. Nagpanggap si Byun Inje na protektahan si Kwang A, ngunit sa loob-loob niya, tuwang-tuwa siya. Ngunit di nagtagal, nalaman ng pinuno ng gang na hindi simple ang nangyayari. Mayroong espiya sa kanilang grupo. Sa huli, naisip niyang si Byun Inje ang pinakaposibleng salarin. Kaya binihag niya ito at binugbog hanggang halos mamatay. Nais niyang tapusin si Byun Inje bago tumakas sa Korea. Sa oras na ito, tumingin si Byun Inje kay Kitan para humingi ng tulong habang si Kitan naman ay umaasa na mamamatay na lang siya. Biglang gusto ng pinuno na isama si Kitan at sinabihan siyang suntukin si Byun Inje. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya at sinaksak siya. Anong nangyayari? Hindi talaga tumama ang kutsilyo sa tao. Lihim na sinabi ni Kitan kay Byun Inje na paparating na ang pulisya. Pagkatapos ng maikling labanan, kontrolado na ang lahat ng mga tauhan at ang pinuno ng gang. Nakuha na rin ni Byun Inje ang mahalagang ebidensya na maaaring magpabilanggo kay Wang Gu. Sinabi niya na hindi niya malilimutan ang kabutihan ni Kitan habang buhay. Samantala, nasa daan na si Wang Gu patungo sa korte. Habang ipinapaliwanag ni Sujeon sa kanya ang mga ligat na dokumento, sinamantala niya ang pagkakataon at inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Nakita ni Ganwoo ang buong eksena at kahit anong pilit ni Sujeon ay hindi siya makatakas. Ngunit hindi pa rin alam ni Wang Gu na ang kotsing ito ang maghahatid sa kanya sa kanyang huling hantungan. Nang makarating sila sa harap ng Korte Suprema, buong tiwala pa siyang sinabi sa lahat ng mamamahayag na kung mapapatunayan siyang nagkasala, ibibigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa lahat. Sa paglilitis, mabilis nilang inilabas ang mahalagang ebidensya. Sa
Sa puntong ito, hindi na mapakali si Wang Wu at nanginginig siya sa takot. Ngunit nang ilalabas na ang video bilang ebidensya, biglang lihim itong sinira. Sa oras na ito, tumayo si Sejun sa korte upang magbigay ng testimonya tungkol sa kanyang pinagtatrabahuhan, ang Do Corporation. Sabi niya, gumawa sila ng mga produktong maisangkap na nagiging sanhi ng kanser na nagdulot ng sakit sa maraming tao. Sa huli, nagdesisyon ang hukom na si Wang Wu ay sentensyahan ng 6 na taong pagkakakulong. Nang makita ang kanyang anak na makukulong ng 6 na taon, sobrang nagalit ang presidente at nawalan ng malay. Tila ang kanyang buong buhay na pagsisikap ay mawawala na. Samantala, habang inihatid si Wang Wu sa sasakyan, maraming tao ang naroroon upang batuhin siya ng mga bulok na itlog, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang pagsisisi. Pagkatapos nito, lahat ng produkto na gawa ng kumpanya ay tinanggal sa mga istante at ang presyo ng stock ng Do Corporation ay bumagsak. Samantala, inutusan ni Wang Wu ang kanyang mga tauhan na iulat ang bawat galaw ni Sejun. Pagkalabas niya sa bilangguan, siguradong pagbabayaran niya ang ginawa niya. Nang bumalik si Sejun sa kumpanya, otomatikong lumayo sa kanya ang lahat. Nang bumalik siya sa kanyang mesa, patuloy siyang inasar ng kanyang mga kasamahan. Sinabihan siyang lumipat sa sulok ng opisina para magtrabaho. Pagkatapos, inutusan siya ng kanyang boss na magsulat ng napakaraming ulat kahit na dati ay pinupuri siya nito. Sa oras na ito, tumakbo din ang asawa ng presidente sa kumpanya, sinampa si Sejun at pinalaya siya sa kumpanya. Kaya, natanggal si Sejun sa trabaho at si Kitan lang ang tumakbo para aliwin siya. Pagkatapos ng laban para sa buhay at kamatayan, lubos na nagtiwala si Byun Inje kay Kitan. Dinala niya siya sa kanyang lihim na base, na siyang lugar kung saan nagtatrabaho ang team na nagbabantay sa presyo ng stock ng Do Corporation. Bibili sila sa pinakamababang presyo, at sa ganitong paraan, malulusaw nila ang Do Corporation sa isang iglap. Lumabas na ang 50 bilyon na kinita sa pagbenta ng ospital ni Kitan ay ginamit niya lahat dito. Nanumpa si Kitan na babawiin niya ang lahat ng pera na sa kanya. Ngunit hindi niya kayang pabagsakin si Byun Inje sa sarili niyang lakas. Kaya tumawag siya sa presidente ng Do Corporation gamit ang isang hindi kilalang numero. Ibinunyag niya na si Byun Inje ang nasa likod ng pagsira sa korporasyon at ang pangunahing layunin niya ay kunin ito. Akala ng presidente ay isa lang itong masamang biro, kaya pinatugtog ni Kitan ang recording ng boses ni Byun Inje. Lumabas na si Byun Inje ang nasa likod ng pagbagsak ng presyo ng stock. Kaya inutusan ng presidente si Chief Tigwang na lihim na imbestigahan si Byun Inje. Sa kabilang banda, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na agad imbestigahan ang kanyang anak na nasa bilangguan. Hindi niya maaaring hayaan na gumala sa labas ang isa pang anak. Sabihin ito sa presidente, lumabas na ang kanyang anak ay nasa tabi niya sa lahat ng oras at siya ay isang bagong empleyado na nagngangalang Gan. At babalaan ang presidente na si Gan I ay sinanay ni Byun Inje, kaya kailangan niyang maging maingat sa anak na iyon. Sinabi ng presidente na hintayin niya munang makita ito bago magdesisyon. Pagkatapos ay nagkita ang mag-ama matapos ang mahabang panahon. Tinanong ni Gan I kung bakit siya hinahanap ng presidente at sinabi niya na miss na niya ito. Sapat na para sa kanya na makita siyang ligtas at masaya ngayon. Agad na umiyak si Gan Ace pagkatapos nakatanggap ng tawag ang presidente. Nagkita si Kitan at ang presidente sa simbahan at dito na nagtapos ang unang pagkain ng mag-ama. Di nagtagal, dumating ang presidente sa simbahan at ipinakita ni Kitan sa kanya ang ilang mga taktika ni Byun Inje. Ngunit gusto talagang malaman ng presidente ang layunin ng tumawag. Kung hindi niya sasabihin ang kanyang pagkatao, hindi siya makikipagtulungan. Walang pagpipilian si Kitan dahil siya na ang huling pag-asa niya, kaya lumapit siya sa kanya. Sa boses na iyon, tinanong niya si Byun Inje kung gusto pa nitong i-renew ang kontrata para sa iwan ng kanyang mga magulang dahil nag-expire na ito. Agad na sinabi ni Byun Inje na itapon na lang ito. Nang makarating si Kitan, natapon na ang uran ng kanyang mga magulang sa basurahan. Kahit ang huling 2 litrato ng kanyang mga magulang ay sinunog at labis ang kanyang lungkot. Muling sinaktan ni Byun Inje ang kanyang mga magulang. Nanumpa siya na hukayin niya ang kaluluwa ni Byun Inje at yayapakan ito. Gagamitin niya ang pinakakakilakilabot na paraan sa mundo para pagbayarin siya. Nawalan na ng bait si Kitan. Nang marinig niyang nasa parking lot si Byun Inje, kinuha niya ang isang bakal na tubo at sinubukan siyang saktan. Nang makita ito ni Sekretary O, agad niya siyang pinigilan at sa wakas ay kumalma si Kitan. Si Byun Inje ay gumamit ng 30 anonymous na account at naghanda ng 20 bilyong won upang bilhin ang mga stock ng Geo Corporation. Kasabay nito, naghanda din si Secretary O ng 30 anonymous na account para kay Kitan. Inutusan ni Kitan ang waiter na sadyang banggain si Trongrong. Habang nasa banyo si Trongrong para maglinis, sinamantala niya ang pagkakataon para palitan ang 30 anonymous na account. Pagkatapos ay inilipat nila ang 20 bilyong won sa mga anonymous na account na ito. Nabago na ang account pero bobo pa rin ang mga taong ito na naglilipat ng pera dito. Hindi nagtagal, ang 20 bilyong won ay nailipat na sa account ni Kitan. Pagbukas nila ng account kinabukasan, natuklasan nilang walang laman ito. Samantala, nag-usap na si Kitan at ang presidente na sisimulan nilang bilhin ang lahat ng stock sa alas negatibo 9 ng gabi. Ngunit sa oras na ito, patay ang cellphone ni Trongrong. Nangangahulugan iyon na ipinagkanulo niya si Byun Inje, kaya saan siya nagpunta. Lumabas na puwersahang kinuha siya ng grupo ni Kitan. Sa kritikal na sandali, gusto ni Byun Inje na hilingin sa kanyang biyenan na tumulong sa 30 bilyong won. Ngunit ang kanilang taga-suporta ay sinuhulan na ng presidente
presidente ng DU, walang pagpipilian si Byun Inje, kundi gamitin ang kanyang 30 bilyong won na ipon at isama si Kitan para mag-withdraw. Idinagdag sa 20 bilyong won, eksaktong katumbas ito ng perang kinita sa pagbenta ng ospital ni Kitan. Habang nagwi-withdraw si Byun Inje ng pera, nagmadali si Kitan na tawagan si sekretaryo. Sinabi niya na mag-ayos siya ng kotse at pagdating nila sa intersection, banggain nila ang kotse ng mga ito. Ito ay upang gumawa ng peking aksidente at kunin ang lahat ng pera. Pagkatapos marinig ito, natakot si sekretaryo at sinabi na parang naglalaro sila ng apoy. Ngunit hindi ito pinansin ni Kitan dahil ayaw niyang patuloy na gamitin ni Byun Inje ang pera ng kanyang pamilya. Mas gugustuhin niyang sunugin ang 30 bilyong won na iyon kaysa makuha ito ni Byun Inje. Pagkatapos ay naghanda na si sekretaryo at ang kanyang kasama, nang halos magkabanggaan na ang dalawang kotse sa intersection. Sa huli, hindi makatiis si sekretaryo na masaktan si Kitan kaya nagdesisyon siyang lumihis ng daan. Labis na nabigo si Kitan, tumingin siya sa hadlang sa daan at sinagasaan ito. Nabaliw na ang lalaking ito para lang mapabagsak ang kalaban na nanakit sa kanyang mga magulang, handa siyang mamatay kasama nito. Mabilis na dumating ang grupo ni sekretaryo. Kinuha nila ang 30 bilyong won ni Byun Inje at hindi nila nakalimutang tumawag ng ambulansya para sa kanila. Nag-alala si sekretaryo kay Kitan ngunit hinila siya ng kanyang assistant. Pagkatapos, dinala si Kitan at Byun Inje sa ospital para sa emergency na paggamot. Samantala, sa wakas ay nanalo ang presidente ng DU sa labanan sa stock. Ngunit ang tagumpay ay kapalit ng buhay ni Kitan. Ang unang bagay na nais niyang gawin pagkatapos manalo ay alisin ang tumor na si Byun Inje sa kumpanya. Maaaring maswerte si Byun Inje dahil nagising siya sa ospital. Sinabi ng kanyang asawa na talo siya sa labanan sa stock at ang 30 bilyong won ay nawala na. Dahil dito, nagalit si Byun Inje at tumakbo ang kanyang asawa para tanungin si Kitan. Ngunit sinisi ni Kitan si Trongrong at sinabi na pinalitan niya ang anonymous na account at kinuha ang 30 bilyong won. Ang kawawang si Trongrong ay nakatali ngayon at binabantayan 24 paghahatid ito. Bumisita ang presidente kay Kitan sa ospital. Siya ang may pinakamalaking kontribusyon sa labanan sa stock. Sinabi niya na tatanggalin niya si Byun Inje sa trabaho at bibigyan siya ng promosyon at dagdag na sweldo. Ngunit sinabi ni Kitan sa kanya na tanggalin siya sa trabaho upang hindi maghinala si Byun Inje. Dahil napakalakas ng biyena ni Byun Inje, maaaring bumalik siya isang araw. Kaya kung gusto nilang sirain siya, dapat nilang sirain ang ugat. Nagtataka ang presidente kung ano ang alitan niya at ni Byun Inje. Ngunit ayaw mag-ingay ni Kitan at iginagalang din niya ang kanyang desisyon. Samantala, habang nag-aalala si Sujon sa bayarin sa ospital ng kanyang kapatid, sinabi sa kanya ng nurse na nabayaran na ang lahat. Akala niya, ang abogadong lalaki ang nagbayad. Ngunit sa totoo lang, si Kitan ang humiling sa kanya na magbayad para sa kanya. Dahil natatakot siyang bigyan si Sujon ng pasanin sa isip, kaya hindi niya ito ipinahiwatig. Nagkataon na magkasama si Kitan at ang kapatid ni Sujon sa parehong ospital. Nang hanapin ni Gun-e si Sujon, nakita niya siyang pinapakain si Kitan. Ang dalawa ay tila nasa isang malalim na relasyon at labis na nainggit si Gun-e. Nagpunta si Gun-e para makipagkita kay Byun Inje at sinabihan siyang mag-ingat kay Kitan. Gulong-gulo ang isipan ni Byun Inje ngayon at hindi niya alam kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Sa araw na iyon, lalabas na si Kitan sa ospital at nagpaalam siya sa kapatid ni Sujon. Bigla siyang nakakita ng pamilyar na kwintas sa liig ng lalaki. Kinuha niya ito, pumikit, at naalala na ito ang kwintas na ibinigay niya kay Jong-un noon. Si Sujon ba si Jong-un? Nagmadali siyang hanapin siya. Baliw siyang tumawag kay Sujon at nagmamadaling makipagkita sa kanya. Sa oras na ito, kasama ni Sujon si Gun-e. Dahil sa matinding selos, direkta niyang tinanggihan ang tawag ni Kitan. Kaya patuloy na tumawag si Kitan at sinabi niya, Jong-un, sagutin mo na ang telepono. Nagkataon na dumaan si Byun Inje at narinig ang sinabi niya. Kaya tinanong niya si Kitan, ang pangalan ba ng girlfriend mo ay Cha Jong-eun? Gumawa si Kitan ng palusot para matapos na ang usapan. Ngunit hindi nawala ang pagdududa ni Byun Inje sa kanya. Binalaan siya ni sekretaryo na huwag tanggapin si Sujon dahil ilalagay niya ito sa panganib. Ngunit nanatili pa rin siyang naghihintay sa hintuan ng bus kung saan dadaan si Sujon. Pagkatapos ng 10 bus, sa wakas ay naghintay siya. Sinundan din ni Gun-e si Sujon. Nang makita niya si Kitan sa tabi ni Sujon, nagalit siya. Nagtapat si Kitan kay Sujon, ngunit si Sujon ay mayroong kapatid na may sakit. Natatakot siyang madamay si Kitan at maghirap kasama niya. Maliwanag na mahal nila ang isa't isa, ngunit kinailangan nilang maghiwalay dahil sa iba't ibang dahilan. Sa kabilang banda, mas lalo pang nag-isip si Byun Inje at pakiramdam niya ay may mali. Ang pangalan na Cha Jong-eun ay tila pamilyar sa kanya. Bigla niyang naalala na ang pangalan ng babae na nagdala kay Gokcheon sa ospital ay Cha Jong-eun. Nagduda siya na si Kitan ay si Gokcheon, kaya agad niyang tinawagan ang kanyang biyenan.
Sinabi niya sa kanya na mag-ingat kay Kitan na nagdududa siya at gusto niyang kumpirmahin muna ang pagkakakilanlan ni Kitan. Ngunit narinig ni Kitan ang buong pag-uusap. Naalala niya na kinuha ang kanyang dugo kasama ni Byun Inje sa ospital noon, kaya agad siyang tumawag kay sekretaryo. Sinabihan niya itong magmadali sa City Hospital para palitan ang blood bag niya noon. Nang makarating si sekretaryo, nauna na ang asawa ni Byun Inje, kaya sinamantala niya ang pagkakataon na sadyang patagalin ito. Ang assistant naman sa kabilang banda ay gagawa ng gulo at lihim na papalit ng blood bag ni Kitan habang hindi sila nakatingin. Ang resulta ng test ay nagpapakita na hindi iisa si Kitan at Gok Cheon. Masaya si Byun Inje dahil sa sobrang pag-iisip lang pala ang lahat. Kaya agad siyang nagtungo kay Kitan at inanyayahan siyang magkape. Ang biyena ni Byun Inje ay tumatanggap ng suhol mula sa mga nagbebenta ng armas at nagbebenta ng mababang kalidad na mga gulong sa militar. Kaya nagdulot ito ng maraming aksidente at lahat ng ito ay nakuha ni Kitan bilang isang espiya. Lihim niyang ni-record ang buong pag-uusap nila. Sinadya ng presidente na ilabas ni Gan-i ang masamang balita. Nais ng presidente na personal na putulin ni Gan-i ang huling pag-asa ni Byun Inje para tuluyan ng maputol ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng matagal na pag-aalangan, nagdesisyon si Gan-i na pumanig sa kanyang ama. Di nagtagal, sa press conference, patuloy na sinasabi ng biyena ni Byun Inje na siya ay malinis at tapat. Sa likod niya, ipinakita ang video ng kanyang mga krimen at wala na siyang maikakaila. Nang malaman ni Byun Inje na si Gan-i ang nasa likod ng lahat ng ito, nagalit siya. Personal niyang dinala si Gan-i pabalik mula sa Amerika. Ngayon na nawala na ang kanyang biyenan bilang suporta, wala na rin siyang natira. Dahil dito, tuluyan nang nabaliw si Byun Inje at agad siyang dinala sa mental hospital. Lumapit ang asawa niya para aliwin siya, ngunit balak niya itong patayin, mukhang nabaliw na siya. Lumabas na nakataka si Trongrong, ang tauhan ni Byun Inje. Lihim siyang tumawag at sinabi kay Byun Inje na si Kitan ang dahilan ng kanilang kalagayan. Kaya nagpanggap si Byun Inje na baliw para hindi maging alerto si Kitan. Pag walang tao, sinabi niya sa kanyang asawa ang katotohanan. Pagkatapos mag-imbestiga, natuklasan niya na si Kitan ay si Lee Gok Cheon. Di nagtagal, napansin din ni Kitan na mayroong sumusunod sa kanya. Isinuksok niya ang kanyang telepono sa isang butas at nagtagumpay siyang kunan ng litrato ang sumusunod sa kanya. Nang tingnan niya ang litrato, nalaman niyang si Trongrong pala iyon. Nagpunta si Kitan para hanapin si Byun Inje at hindi na siya nagpanggap at tinawag na siyang tiyuhin. Inamin niya na siya si Lee Gok Cheon. Sinubukan ni Byun Inje na pigilan ang kanyang galit at patuloy na nagpanggap na baliw. Inihagis ni Kitan ang laruan na hawak niya dahil baliw man siya o hindi, pareho lang ang magiging resulta. Sa pagkakataong ito, labis na tiwala si Kitan sa sarili dahil ang kalaban niya ay si Byun Inje. Siya ay ang kanyang tiyuhin, isang hindi ordinaryong tao. Sa kabilang banda, ang assistant ni sekretaryo o ay tumakbo at sinabi sa kanila na ang bakunang EA-2 ay nagawang malikha. Ngunit ang inventor ng bakunang ito, si Nanjong, ay tumakas kasama ang formula. Kung hindi ito makuha, silang dalawa ay mamamatay sa kamay ng boss ng Ihwapyo. Si Nanjong ay isang propesor sa pananaliksik ng bakuna, ngunit mahilig siyang magsugal. Ito ang dahilan kung bakit siya nasa bingit ng pagkabangkarote. Kaya tumakas siya kasama ang formula. Nagpa siya si Kitan na tulungan si sekretaryo o na makuha ang formula, kaya nag-alok siya ng mataas na presyo upang bilhin ito. Sa mismong oras na handa na silang dalawa na pirmahan ang kontrata, sinasadya ni Gan-i na tawagan si Nanjong at sabihin na si Kitan at sekretaryo o ay magkasama. Ang kanilang layunin ay upang kunin ang formula ng bakuna mula sa kanya. Kaya sinabi ni Nanjong kay Kitan na ilipat ang paglagda sa ibang araw dahil medyo pagod siya ngayon. Sinasadya ni Gan-i na ayusin na ang mga kasamahan ay uminom kasama si Kitan at ang alak ay nilagyan ng maraming pampamanhid, kaya mabilis na nakatulog ang dalawa. Ginagamit ni Gan-i ang pagkakataon habang si Kitan ay walang malay upang kunin ang kanyang fingerprint. Upang mapilitan si Kitan na magdala ng singil ng komersyal na paniniktik upang hindi na siya makakapaghintay pa sa kanyang sarili. Ngunit hindi huminto si Byun Inje doon, nais niyang patayin si Nanjong. Ngunit ang pagkakataon na ibintang kay Kitan na kinuha ang formula ng bakuna. Iyon ay mas mahalaga kaysa sa 50 bilyong unit ng Kitan, masasabing isang bala, 2 ibon. Sa kabilang panig, masayang bumalik si Nanjong sa kanyang silid at pagkatapos ay kaagad na inatake sa lugar. Ipinatong ng kalaban ang fingerprint ni Kitan sa screen ang telepono ni Nanjong. Pagkatapos ay hinila si Kitan sa tabi ni Nanjong. Inilagay ang instrumento ng krimen sa kanyang kamay at sabay na kinuha ang formula ng bakuna. Tumawag si Trongrong at sinabi kay Byun Inje na lahat ay naayos na at si Byun Inje ay tuwang-tuwa nang umiti. Sa kabilang panig, nalaman ni Sujon mula sa kanyang kapatid na si Kitan ay si Lee Gok Jeon. Siya ay labis na natuwa na umiyak at dali-daling tumawag kay Kitan upang makipag-ugnayan sa kanya. Ngunit si Kitan, na walang malay sa sandaling iyon, ay hindi alam kung ano ang kanyang haharapin. Napakasama ng kapalaran ng binata na ito. Nang magising siya, nalaman niyang nakahiga siya sa tabi ng isang lalaking duguan. At ang kanyang kamay, na puno ng dugo, ay hawak ang instrumento ng krimen. Sa sandaling iyon, si Song at Nanjong, ang mga gwardiya, ay mayroon pa ring kaunting buhay. Gustong-gusto ni Kitan na tanungin siya kung
sino ang salarin, ngunit walang inaasahan na siya ay patay na. O hindi, kahit na tumalon sila sa Yellow River, hindi nila kayang linisin ang kasalanan na ito. Pagdating ni Sujon, nakita niyang nakakadena si Kitan. Naisa na niyang magpaliwanag, ngunit tuwirang sinabi ni Gan-Ehi na sinaktan niya ang isang tao. Tumanggi si Kitan at sinabing hindi niya sinaktan ang sinuman. Siyempre, maniniwala si Sujon sa kanya. Naisip niya na tiyak na mayroon silang maling tao. Sinabi niya sa kanya na huwag mawala ng pag-asa at sa ganoon, mag-isa na naman sila. Hindi huminto doon, sinadya ni Beon Injay na pumunta sa bilangguan upang hanapin si Wang Yi. Sinasabi na ang mastermind na nagpabilanggo sa kanya ay si Kitan at nais niyang gamitin ang kamay ni Wang Yi upang alisin si Kitan. Ito ang pangalawang beses na nakulong si Kitan. Ang una ay dahil sa kanyang tiyuhin na si Beon Injay at ang pangalawa ay dahil pa rin kay Beon Injay. Ang tanging pagkakaiba ay ang kasalukuyang Kitan ay hindi na natatakot. Sinadya ni Beon Injay na ikulong si Kitan sa iisang silid kasama si Wang Yi. Hindi nagtagal, binugbog ni Wang Yi si Kitan hanggang sa halos mamatay. Kahit na sa labas, kapag nagtatrabaho, siya ay binubugbog sa iba't ibang paraan. Pagkatapos ng ilang araw, nagpanggap si Beon Injay na bisitahin si Kitan at nang makita niya ang lalaki na puno ng mga sugat, naramdaman niya ang matinding kaginhawaan. Nilait pa niya siya at sinabi na ang tunay na salarin na nanakit sa kanyang mga magulang ay si Wang Yi. Ang ibig niyang sabihin ay dapat niyang harapin si Wang Yi sa bilangguan at ang kanyang layunin ay magpapatayan sila. Nais talaga ni Kitan na harapin si Wang Yi, ngunit ang resulta ng pagkilos na iyon ay ang pagkakakulong niya sa buong buhay at hindi na muling makikita ang sikat ng araw. Pinilit niyang kontrolin ang kanyang sarili, kaya pumunta siya kay Wang Yi. Sinabi niya na ang formula ng bakuna ay nasa kanyang kamay at kung tutulungan siya ni Wang Yi na makalaya sa bilangguan. Sa oras na iyon, ibibigay niya ang formula sa kanya bilang kapalit na hindi inaasahan. Ang tanga ay naniwala talaga. Sa kabilang panig, inayos ng boss ng Ihwa Pieong na pumasok si Gi sa bilangguan upang iligtas si Kitan at pagkatapos ay kunin ang formula ng bakuna. Una, inilalagay nila ang droga sa pagkain ng lahat ng mga bilanggo. Pagkatapos, binigyan si Kitan ng isang gamot na nagdudulot ng shock, kaya siya ay bumagsak sa sahig at nag-convulse at kaagad na dinala sa emergency room ng ospital. Ngunit ang nagmamaneho ng ambulansya ay si Gi mismo at sa ganoong paraan, kinuha si Kitan. Nang magising si Kitan, nalaman niya na ang nagligtas sa kanya ay si Gi pala. Siya ay isang taong may kaugnayan sa intelligence service at siya rin ay dumating upang hanapin ang formula ng bakuna. Paliwanag ni Kitan na wala siyang formula at si Bayon Inch ang kumuha nito. Gayunpaman, hindi naniniwala si Gi kaya napilitan ang presidente ng Ihwa Pieong napilitin siyang umamin. Alam ni sekretaryo na may mangyayaring masama kaya kinuha niya ang kanyang lihim na sandata. Ito ang pinakamasakit na uri ng pagpapahirap sa mundo na mahirap tiisin ng karaniwang tao. Kung sasabihin lamang ni Kitan ang kinaroroonan ng formula ng bakuna, palalayain siya nito. Alam mo ba na may ganitong uri pa ng pagpapahirap sa mundo? Ang mahaba at manipis na karayom ay itinutusok sa katawan ng binata. Siya ay sumisigaw sa sakit. Ito ay isang uri ng pagpapahirap na mahirap tiisin ng karaniwang tao. Hindi talaga hawak ni Kitan ang formula ng bakuna. Naramdaman ng amo na siya ay isang napakalakas na tao na hindi man lang siya nagsabi ng isang salita ng pagmamakaawa. Sa gabi, nang hindi sila nakatingin, tumakas si Kitan at si Kiki sa labas. Pinuri ng boss ng Ihwa Pieong si Kitan bilang isang talentadong tao at nagpasya na tanggapin siya sa kanyang panig. Sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang mag-alala na wala na siyang tagapagmana sa hinaharap. Inutusan niya si sekretaryo na hanapin si Kitan sa anumang halaga. Hindi natuwa si Sango nang marinig niya ito. Sinundan niya ang kanyang amo sa loob ng mga dekada. Ngunit hindi pa rin siya kasing galing ni Kitan na nakilala niya lamang sa loob ng ilang araw. Nagpasya siyang paalamin ang boss ng Ihwa Pieong at kinuha ang formula ng bakuna. Pagkatapos ay tumakas siya kasama si sekretaryo, ngunit hindi gusto ni sekretaryo si Sango. Tumakbo siya at sinabi kay Kitan na dapat nilang dalhin ang formula ng bakuna at umalis sa South Korea upang mamuhay ng malaya at mayaman. Siyempre, hindi papayag si Kitan dahil ang gusto niya ay si Susion. Naramdaman ni sekretaryo na tinapon siya ni Kitan, kaya nagsimula siyang magtanim ng galit. Bagaman may kapansanan sa pag-iisip ang kapatid ni Susion, mayroon siyang kakayahang tandaan ang mga bagay-bagay. Dahil ang formula ng bakuna ay hindi maaaring kopyahin o kunan ng litrato. Sa makatuwid, nagpasya silang ipatingin sa kapatid ni Susion ang formula sa isang sulyap. Pagkatapos ay iginuhit niya ito sa papel at mabilis na ipinadala ang formula kay Kitan. Isang araw, hindi sinasadya na napulot ni Beon Inje ang isang eroplanong papel. Nang buksan niya ito, natuklasan niya na ang nasa loob ay ang formula ng bakuna. Upang maiwasan na kumalat ang formula, inilipat nila ang gamot na nagpapahinto sa puso sa katawan ng kapatid ni Susion. Nang makita ni Kitan na umiiyak si Susion at si Beon Inje ay nakatayo sa tabi niya, naunawaan niya kaagad ang lahat. Nais ni Beon Inje na sirain ang lahat ng pinahahalagahan ni Kitan upang mapilitan siyang lumitaw. Naramdaman ni Kitan ang matinding pagkakasala. Namatay ang ama ni Susion dahil sa kanya at ngayon ay ganoon din ang
kanyang kapatid. Mabilis siyang pumunta kay Sekretaryo O at sinabi sa kanya na ayusin ang isang pulong kasama ang boss ng Ihwapyo. Ibinigay niya sa kanya ang formula ng bakuna at bilang kapalit, tutulungan siya nitong patunayan ang kanyang pagiging inosente at aalisin si Beon Inje. Ngunit sa sandaling iyon, nagplano na si Sanggu at Sekretaryo O nasaktan ang boss ng Ihwapyo upang makuha ang formula ng bakuna. Sa sandali na binaril ni Sanggu ang amo, narinig ni Kitan ang ingay at tumalon upang harangin ang bala. Pagkatapos tamaan si Kitan, nagplano pa si Sanggu na magpatuloy sa pagbaril, ngunit sinabi ni Sekretaryo O sa kanya na huminto kaagad dahil nasugatan na si Kitan, ang lalaking mahal niya. Sa sandaling iyon, inilabas ni Sanggu ang remote control. Hindi inaasahang naglagay siya ng bomba sa kotse ng amo. Agad na itinapon ni Sekretaryo O ang remote control palayo. Pagkatapos, ginamit niya ang pagkakataon na tawagan ang boss ng Ihwapyo at sabihin sa kanila na bumaba sa kotse. Sa sandaling pinindot ni Sanggu ang detonator, sabay na binaril ni Sekretaryo O. Mabilis na sumabog ang kotse, ngunit sa kabutihang palad, parehong nakatalon ang amo at si Kitan mula sa kotse sa oras. Inutusan ng amo ang kanyang mga tauhan na ayusin ang eksena na nagpapanggap na sina Kitan at Iki ay namatay sa insidenteng ito. Pagkatapos ay mabilis siyang nag-ayos ng pinakamagaling na doktor upang gamutin si Kitan. Ngunit ang bala ay nakabaon sa utak, kaya napakahirap na matiyak na siya ay mabubuhay. Ngayon, ang buhay ni Kitan ay ang buhay ng amo. Nang marinig niya itong kumpirmahin mula sa sarili niyang bibig, tuluyan siyang nakampante. Hindi na siya nanaginip ng masasamang panaginip at tuwang-tuwa siya nang umiti siya ng malapad. Sinabi ng doktor sa amo ng Ihwapyo na si Kitan ay nasa koma. Ang kondisyon na ito ay maaaring tumagal ng isang buwan o isang taon o maaari ring hindi na siya magising. Ngunit hanggang hindi nawawala ng malay ang utak ni Kitan. Hindi siya susuko. Nais niyang dalhin siya sa China para sa paggamot. Sumumpa rin si Gi Ce na tiyak na aalagaan niya si Kitan hanggang sa magising siya. Hindi naniniwala si Suzyon na namatay si Kitan. Kailangan niyang palakasin ang kanyang sarili upang maging isang abogado at personal na harapin si Beon Inje. Pagkatapos ng isang taon, maraming malalaking pagbabago ang naganap. Si Gan Ili ay naging presidente ng Du Group. Si Suzyon ay may sarili ng tanggapan ng abogado at sa wakas ay nagising na rin si Kitan. Ngunit biglang sumakit ang kanyang ulo na parang binubugbog ng martilyo at ang kanyang mga alaala ay nagkaroon ng pagkaantala. Inutusan ng amo ang Professor Chen na magsagawa ng hypnotherapy para sa kanya. Ngunit palihim na pumunta si Sekretaryo O upang hanapin si Professor Chen at hilingin sa kanya na burahin ang lahat ng bagay na may kaugnayan kay Suzyon. Mabilis na ginamot si Kitan gamit ang hypnotherapy at ang pamamaraang ito ay talagang epektibo. Pumunta ang boss ng Ihwapyo upang hanapin si Kitan at labis siyang nagpapasalamat sa kanya sa pagharang ng bala para sa kanya. Wala siyang pamilya at hindi na magtatagal ang kanyang buhay dahil mayroon pa rin siyang bala sa kanyang puso. Nais niyang ampunin siya bilang anak upang kahit man lang pagkatapos niyang pumanaw ay may magsisindi ng insenso para sa kanya. Tinawag ni Kitan siyang ama ng ilang beses at naramdaman niya na hindi masama ang alok na ito. Nagpapasalamat din siya sa amo sa pag-aalaga sa kanya sa loob ng isang taon. Bukod pa rito, kung nais niyang bumalik sa South Korea upang maghiganti, kailangan din niya ng suporta. Pagkatapos matanggap ang ampunan, opisyal na naging anak ni Kitan ang amo. Ito ay nangangahulugan din na nakuha niya ang buong imperyo ng Ihwapyo, kasama ang lakas upang durugin si Beon Injay. Pagkatapos makalaya si Wang Gu, agad niyang sinibak sa trabaho si Team Leader Bi Kwang. Ginamit ni Team Leader Bi Kwang ang lahat ng kanyang naipon upang magbukas ng tindahan ng manok, ngunit sa kasamaang palad, nagsara ang tindahan na nagresulta sa matinding utang. Patuloy na naghanap si Kwang Gu ng ibang paraan upang insultuhin siya, itinapon ang pera sa kanya at hinamak siya sa lahat ng paraan. Sumumpa si Ki Kwang na tiyak na magtitiis siya sa kahihiyan at hihintayin ang araw ng paghihiganti. Si Liksubi Faith naman ay nagbukas ng isang food stall at mukhang hindi masama ang kanyang negosyo. Masasabing sila ay nabubuhay ng magkasama. Nang malaman ni Kitan ang kanilang kalagayan, nagpa siya siyang imbitahan sila na maging kanyang mga kasosyo at magkasamang pabagsakin si Beon Injay. Sa kabilang panig, habang si Team Leader Bi Kwang ay abala sa pagpila upang kumuha ng pagkain, pumunta si Sekretaryo Tishku upang hanapin siya at sinabing pumunta siya sa presidential suite ng Du Hotel upang makipagkita. Pumunta rin si Gi Ce upang hanapin si Xubifi at ang kanyang pagdating ay nagulat sa binata. Ang taong lihim niyang minamahal sa mahabang panahon ay nasa harapan niya mismo. Sinampal pa niya ang sarili upang tingnan kung ito ay panaginip o katotohanan. Pagkatapos, mabilis na pumunta ang dalawa sa presidential suite, kung saan naghihintay ang isang mesa na puno ng masarap na pagkain. Dahil matagal na silang gutom, kumain silang dalawa na parang tigre, at sa isang iglap, naubos na nila ang lahat ng nasa mesa at hindi pa nila nakalimutan na magtuos sa isa't isa. Sa sandaling iyon, lumitaw si Kitan sa harap nilang dalawa at inihagis ang 3 bilyong unit sa harap ni Team Leader Bi Kwang. Ang halagang ito ay sapat na para mabayaran niya ang kanyang mga utang at maalagaan ang kanyang pamilya. Sa tanawin na ito, labis na naantig si Team Leader Bi Kwang at umiyak. Sa kabilang banda, si Beon Inje ay nagsasagawa ng isang talumpati upang manghikayat ng boto para sa kanyang kampanya sa pagiging alkalde ng Seoul. Paano siya nagsisinungaling ng walang pag-aalinlangan? Sa sandaling iyon, ang kanyang pagnanais na lumaban ay tumaas na may determinasyon na makuha ang posisyon ng alkalde. Ngunit pagkatapos, nang makita niya si Kitan, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang nasa isip niya ay ang tanong kung bakit buhay pa si Kitan at Kitan. Pagkatapos, nagbigay si Kitan ng isang mapanghamong signal na nangangahulugang
siyang, "Bayon Inje, tapos ka na." Sinabi ni Gidhee kay Kitan na napakaduda ni sekretaryo, pinagmasdan niya ito sa loob ng isang taon. Lihim din niyang inilagay ang isang software sa pakikinig sa computer ni sekretaryo. Hindi nagtagal, nakatanggap ng tawag si sekretaryo mula kay Bayon Inje at narinig ni Kitan ang buong pag-uusap. Pagkatapos ay agad niyang inutusan ang kanyang mga tao na arestuhin si sekretaryo sa lugar. Ang kanilang organisasyon ay gumagana ayon sa mga regulasyon. Kung ipagkanulo mo ang isang tao ng ihwapyong, tiyak na mamamatay ka. Nagpasya si Kitan na kumilos ng mag-isa at sinabi sa lahat na maghintay sa labas. Bago siya namatay, lantaran na ipinahayag ni sekretaryo ang kanyang damdamin kay Kitan. Ang mamatay sa ilalim ng baril niya ay wala siyang pagsisisi. Pagkatapos, isang putok ng baril ang narinig at inakala ng lahat na patay na si sekretaryo. Pagkatapos niyang lumabas, sinasadya ni Kitan na sabihin kay team leader Di Kwang na hawakan ang katawan ni sekretaryo. Sa katunayan, hindi pa siya patay, nagpasya siyang manatili sa tabi ni Bayon Inje upang maging isang espiya. Tahimik siyang tumulong kay Kitan na tapusin ang kanyang dakilang gawain. Pagkatapos, nagpanggap si sekretaryo na humingi ng tulong kay Bayon Inje, sinabi na sinaktan siya ng organisasyon. Sa pagkakataong iyon, yumakap siya sa kanya at umiyak na parang ulan at hindi man lang lumaban si Bayon Inje. Sa kabilang banda, si Suzion ay nag-iisa pa rin na lumalaban kay Bayon Inje upang ipaghiganti si Kitan, na labis na kinondena siya sa telebisyon. Napansin ni Kitan ang babae sa Tsihi at bigla siyang nagkaroon ng kakaibang pagmamahal para sa kanya. Dahil tuwing naaalala niya si Suzion, sumasakit ang kanyang ulo na parang binubugbog ng martilyo. Sa makatuwid, tinago ng lahat ng tao sa paligid niya ang mga bagay na may kaugnayan sa kanya. Sa sandaling naisip ni Bayon Inje na sigurado na ang posisyon ng alkalde, inilantad ni Suzion ang kanyang mga pagtataksil ilang taon na ang nakakaraan. Pumitik si Kitan at ngayon, alam na ng buong bansa na nagtaksil si Bayon Inje. May karapatan pa ba siyang tumakbo bilang alkalde ng Seoul? Galit na tumakbo si Bayon Inje kay Kitan, ngunit pinigilan siya ng mga gwardiya sa labas. Sinabi ni team leader Bi Kwang sa kanya na hindi na si Kitan ang taong maaari niyang makita kung kailan niya gusto. Kaya, inanyayahan niya si Gunwoo sa isang pulong sa underground parking lot at agad siyang sinampal pagkakita niya. Binabalaan siya ni Gunwoo na huwag gagalawin si Suzion, kung hindi ay ituturing niya siyang pinakamalaking kalaban. Pagkatapos, sinuntok ulit ni Bayon Inje si Gunwoo na nagpatumba sa kanya sa sahig. Lihim na sinundan ni Suzion ang eksena na ito at nang makita niyang sinaktan si Gunwoo para sa kanya, labis siyang naawa. Pagkatapos umalis ni Bayon Inje, tumakbo siya at niyakap si Gunwoo upang aliwin siya. Sa sandaling iyon, bumalik si Kitan at nang makita niya ang dalawang nag-aakapan, nakaramdam siya ng kakaibang sakit. Pagkatapos, si Gunwoo na kumakatawan sa kumpanya ay dumalo sa isang bid para sa isang kontrata sa barko. Nang makita niya na ang presidente ng kumpanya ng China ay si Kitan, hindi niya maitago ang kanyang pagkabigla. Hindi ba siya patay na? Mabilis na nilang nilagdaan ang kontrata. Pagkatapos ng mahabang pagtatanong, nalaman ni Gunwoo na nakalimutan na pala ni Kitan si Suzion. Nagmamadali siyang pumunta kay Sutak upang magtanong at doon niya nalaman kung ano ang nangyari. Pagkatapos, tumakbo siya papunta kay Suzion dahil buhay pa si Kitan at may pakiramdam siya na mawawala si Suzion. Isang araw, habang naglalakad si Suzion sa kalye, bigla siyang nakakita ng isang tao na kamukha ni Kitan. Pagkatapos niyang makumpirma na si Kitan nga iyon, tumakbo siya para habulin siya. Ngunit napigilan siya ng trapiko at wala nang Kitan na makikita. Naniniwala siya sa kanyang mga mata, naniniwala na ang taong nakita niya ay si Kang Kitan. Kaya, naghintay siya hanggang gabi, naniniwala siya na dadaan muli si Kitan. Sa sandaling iyon, umulan, ngunit hindi sumuko si Suzion at tiyak na dumaan muli si Kitan. Nang makita si Suzion na nakatayo sa ulan, nausyoso siya kung sino ang kanyang hinihintay. Habang paalis na siya, biglang nawala ng malay si Suzion at dali-dali siyang bumaba sa kotse, lumapit at binuhat siya. Sa sandaling iyon, tumawag si Gan Evi kay Suzion, ngunit si Kitan ang sumagot ng telepono. Inakala ni Kitan na mag-asawa sila, kaya sinabi niya kay Gan Evi na alagaan si Suzion. Nang magising si Suzion, nalaman niya na si Gan Evi ang nag-aalaga sa kanya. Ngunit malinaw niyang naaalala na si Kitan ang nagdala sa kanya sa ospital. Kaya, tumakbo siya sa lugar kung saan siya nawala ng malay at namahagi ng mga flyer para hanapin ang taong ito. Nang makita ito ni Gan AC, labis siyang naawa at nagpasya siyang ayusin ang kanilang pagkikita. Nang makita niyang buhay pa talaga si Kitan, agad siyang niyakap ni Suzion, ngunit tinulak siya ni Kitan. Tumingin siya kay Suzion na nasa harap niya at naramdaman niya na siya ay kakaiba at pamilyar. Ang mga alaala na may kaugnayan kay Suzion ay unti-unting lumabas sa kanyang isipan at sa sandaling iyon, sumakit ang kanyang ulo na parang binubugbog ng martilyo. Sa kabutihang palad, dumating din si team leader Bi Kwang sa oras upang dalhin siya para sa agarang paggamot. Sinabi ni Sutifi kay Suzion ang sitwasyon, lumabas na mayroon pa ring bala sa ulo ni Kitan. Agad na lumipad mula sa China si Professor Chen. Dahil sa matinding pagmamahal ni Kitan kay Suzion, nasira ang kanyang hypnotherapy treatment. Ngayon, mayroon lamang isang paraan upang mapawi ang sakit na iyon at iyon ay ang burahin ang lahat ng mga alaala na may kaugnayan kay Suzion. Upang hindi na magdusa si Kitan, umayag si Suzion na ipagpatuloy niya ang hypnotherapy. Mabilis na binura ni Professor Chen ang lahat ng mga alaala ni Kitan na may kaugnayan kay
Suzion. Ibinigay din ni Suzion ang kanyang huling malalim na halik sa kanya. Nang magising si Kitan, hindi na niya naaalala kung sino si Suzion. Kaya, ito rin ang unang pagkakataon na nagkita sila sa kanyang alaala. Matapos ibunyag ni Kitan ang balita tungkol sa pangangalunya ni Bill Inge, biglang bumaba ang kanyang mga boto sa kampanya. Gayunpaman, hindi siya sumuko sa pagtatapos ng kanyang karera sa politika. Kaya, nag-imbento siya ng isang dula, inayos na sadyang inapi ng mga gangster ang isang matandang babae. Pagkatapos ay ipapakita niya ang kanyang katapangan sa harap ng maraming tao, agad na lalapit at susuntukin ang kalaban. Ang dulang ito ay nakatulong sa kanya na makakuha ng maraming suporta mula sa mga tao. Bagaman dinala siya sa istasyon ng pulis, mabilis din siyang pinalaya. Pagkatapos, patuloy siyang umarte at dahil dito, tumaas ang kanyang kasikatan at patuloy siyang itinampok sa balita. Pagkatapos, nag-ayos siya ng isang dula ng pagpapakasakit at sinadya na ipaplano ang mga miyembro hanggang nasaktan siya at ang kanyang asawa. Kahit na hindi siya nasaktan, iginiit niya na magsagawa ang doktor ng isang peking operasyon sa kanyang asawa. Pagkatapos, umiyak siya ng malakas sa harap ng mga reporter. Dahil dito, nakatanggap siya ng simpatya mula sa malawak na publiko at ang kanyang rating sa pag-aaproba ay tumaas. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang bilang na iyon para sa kanya, kaya nagbigay si sekretaryo o ng isang panukala sa kanya. Sinasabi na ang tatlong mahahalagang kandidato ay walang pag-asa na makapasok sa shortlist. Kung makuha niya ang suporta ng tatlong ito, magkakaroon si Bayon Inge ng sapat na boto upang manalo sa halalan sa pagiging alkalde. Kinuha ni sekretaryo o ang isang florera na nagkakahalaga ng 100 unit, sinasabi na kung aatras lang sila sa kampanya. Pagkatapos, kung dadalhin nila ang florera sa isang tindahan ng antike, maaari silang kumita ng higit sa 2 bilyong unit. Kaya, ipinadala nila ang florera sa isa sa mga kandidato. Pagkatapos, palihim na sinabi ni sekretaryo o kay Team Leader B Kwang na kumagat na si Bayon Inge sa pain. Ginamit ni Team Leader B Kwang ang recording ng kanilang pag-uusap bilang ebidensya upang patunayan na nagbigay ng suhol si Bayon Inge. Hindi nagmamadali si Kitan na kumilos, pinili niya ang araw na mananalo si Bayon Inge upang ilabas ang recording na ito. Sa oras na iyon, maririnig ito ng buong bansa. Sa kabilang panig, sinabi ni Kwang Ehi kay Bayon Inge na lihim na iniimbestigahan ni Suzion ang kanyang lihim na pondo. Naku po, katatapos lang niyang magbigay ng suhol. Kung maimbestigahan siya ni Suzion, mawawala ang kanyang posisyon bilang alkalde. Kaya, inutusan niya si Trongrong na harapin si Suzion. Nang naghihintay siya sa berdeng ilaw, hindi sinasadyang nakita siya ni Gan Ehi, kaya mabilis siyang sumunod. Sa kabilang panig, narinig din ni sekretaryo o napalihim na hinaharap ni Bayon Inge si Suzion. Kaya, mabilis niyang ipinagbigay alam kay Kitan na si Suzion ay nahuli ni Bayon Inge. Agad na ginawa ni Kitan ang lahat upang iligtas si Suzion. Nagmaneho si Trongrong sa isang malaking tulay at pagkatapos ay itinapon si Suzion sa ilog. Hindi makapaniwala si Gan Ehi sa kanyang nakita. Pagkatapos umalis ni Trongrong, tumalon siya sa ilog ng walang pag-aalinlangan. Huli nang dumating si Kitan at nagkataon na nakita niya si Gan Ehi na nagliligtas kay Suzion sa gilid ng ilog. Umiyak si Gan Ehi at nagmakaawa kay Suzion na magising na. Hindi siya maaaring mawala sa kanya. Sa wakas, nagising na si Suzion. Kung malalaman ni Bayon Inge na buhay pa si Suzion, patuloy niya itong sasaktan. Naisip ni Kitan na ang pinakaligtas na paraan ay dalhin si Suzion sa China. Naglaho si Suzion. Isang gabi, pag-uwi ni Bayon Inge na lasing, napansin ng kanyang asawa ang isang matingkad na bakas ng lipstick sa kanyang damit. Naramdaman niyang may problema si Secretary Lee Kayagi, naghinala siya na silang dalawa ay lihim na nag-inuman. Ngunit, kaagad niyang ipinagwalang bahala ang hinalang ito. Nang araw na iyon, habang magkayakap ang dalawa, nagkataon na nakita sila ng biyenan na halos ikamatay nito sa galit. Nagtagumpay ang plano ni Secretary E sa sobrang galit ng biyenan, gusto nitong magpakamatay na lang si Bayon Inge. Ngunit si Bayon Inge ay malapit ng mahal bilang alkalde ng Seoul, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi magtiis. Sa araw ng kanyang eleksyon bilang alkalde ng Seoul, lumapit si Kitan at binigyan siya ng isang malaking regalo, pagkatapos ay sinabi na dadalawin niya ito. Isang grupo ng mga opisyal ang pumasok at sinabi na pinaghihinalaan siya ng paglabag sa batas sa halalan at kailangan siyang arestuhin kaagad. Sinabi ni Kitan na ito ay pampagana pa lamang at mayroon pang naghihintay para sa kanya. Kasama rito ang pagpapahirap, pagdukot, iligal na pagpupondo, at marami pang iba. Nang dalhin si Bayon Inge sa istasyon ng pulisya, nalaman niyang buhay pa si Suzion na akala niya ay patay na. Hindi niya inasahan na buhay pa siya, kaya hindi siya makapagsalita sa takot. Si Bayon Inge, na nasa bilangguan, ay mabilis na tumawag sa kanyang biyenan upang humingi ng tulong. Dahil nakita ng kanyang biyenan na nagtaksil siya, tumanggi itong tumulong. Ngunit, ang kanyang anak ay patuloy na nagmakaawa na iligtas si Bayon Inge. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na lihim na bantayan si Secretary Lee. Sa lalong madaling panahon, nalaman nilang kakampi siya ni Chief Tae Kwang Kayagi na bunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang espiya. Si Bayon Inge ay masarap na kumakain sa bilangguan dahil
dahil sinuhulan niya ang lahat ng mga matataas na opisyal doon. Pagkatapos niyang kumain, pinakawalan siya para sa investigasyon ng hindi nakakulong. Paglabas niya sa bilangguan, agad siyang sinampal ng kanyang biyenan na nagsabing naloko siya ni Secretary C. Pagkatapos, binigyan niya si Bayon Inch ng ebidensya na nagpapatunay na si Secretary ay isang espiya. Nagpa siya si Bayon Inch na gamitin si Secretary Lu upang maglaro ng isang laro ng tapat-tapat. Sadyang nagpakalat siya ng maling impormasyon sa kanya. Sinabi niya na nais niyang saktan ang testigo na tumanggap ng suhol sa bilangguan upang hindi na siya maikulong. Agad na ibinunyag ni Secretary A ang impormasyong ito kay Chief Tikwang at sinabihan sila na protektahan ang testigo sa lahat ng kanilang makakaya. Ngunit sa katunayan, ginagamit lamang ni Bayon Inge ang diskarte na ang pangunahing layunin ay lumikha ng isang maling impresyon. Lihim na inutusan si Trongrong na pumunta sa Amerika para hanapin ang pamilya ng testigo. Pagkatapos ay sadyang tinawagan niya ito. Kahit ang isang tanga ay maiintindihan na ang ginagawa niyang ito ay pananakot sa asawa at anak nito upang hindi ito tumestigo. Sa kabilang banda, dinala ng biyena ni Bayon Inge si Secretary A sa isang mental hospital. Kinadena ang kanyang mga kamay at paa upang makulong siya at hindi makatestigo sa korte. Sa korte, lahat ng mga testigo ay itinanggi ang iligal na gawain ni Bayon Inge. Sa huli, natalo si Sujon sa unang round ng paglilitis. Si Chief Tikwang ay hindi pa rin makontak si Secretary E at naramdaman niyang may masamang nangyayari. Nagmamadaling pinuntahan ni Bayon Inge si Secretary Lu upang ibalita ang kanyang tagumpay sa unang round ng paglilitis. Sinabi niya na nais niyang bigyan si Kita ng isang matinding suntok at labis siyang nagpapasalamat sa tulong ni Secretary E. Pagkatapos, dinuraan siya ni Secretary E sa mukha. Pagkaalis ni Bayon Inge, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang matanggal ang isang kamay. Pagkatapos, agad niyang pinindot ang bracelet dahil ito ay regalo ni Chief Tikwang sa kanya. Sa kaso ng problema, maaari itong magpadala ng lokasyon. Pagkatapos, sa ikalawang round ng paglilitis, nang si Sujon ay malapit ng bumigay. Naroon si Kitan kasama si Secretary E sa lugar ng paglilitis upang tumestigo laban kay Bayon Inge. Nagalit si Bayon Inge dahil pati si Gan A ay tumestigo tungkol sa pagdukot ni Bayon Inge kay Sujon. Ang logbook ng sasakyan niya ang nakapag-record ng lahat. Sinuway siya ng 5 taon sa kulungan. Isang araw, habang siya ay nag-ehersisyo sa kulungan, biglang dumating ang isang bantay at sinaksak siya ng sandata. Siya pala ang kanyang pamangkin na si Kang Kitan. Dahil bago iyon, tinangkarin niyang saktan si Kitan sa loob ng kulungan. Ang pag-ikot ng tadhana ay normal lamang, ngunit sa kasamaang palad, ito ay isang bangungot lamang. Bagamat hihi nakakulong si Bayon Inge, masarap pa rin ang kanyang pagkain. Lahat ng pagkain ay dapat mauna sa kanya bago kainin ng ibang mga bilanggo ang kanyang mga tira. Lahat sila ay hindi nasiyahan at nagsalita laban sa kanya. Agad na nilapitan ni Trongrong ang taong nagsalita at sinabihan sila na wala silang karapatang umupo sa iisang mesa kasama si Bayon Inge. Pagkatapos, nilapitan ni Gan A si Bayon Inge at sinabi na mayroon siyang mahalagang ebidensya ng kanyang krimen. Ang hawak ni Suzion ay walang kwenta. Binantaan niya si Bayon Inge na ibebenta ang kanyang kumpanya sa murang halaga. Kung hindi, ibibigay niya ang ebidensya ng kanyang krimen sa mga taga-usig at matatapos ang kanyang buhay. Ngayon lang nalaman ni Bayon Inge na si Gan A ang tunay niyang kalaban. Pagkatapos niyang bumalik sa kanyang silid, halos hindi siya makatayo sa sobrang galit. Nang makita niya ang mga kapwa bilanggo na nagtatawanan, bigla niya silang sinipa ng walang dahilan. Halos mapatay pa niya ang isang tao. Nang araw na iyon, tinawag ng bantay si Trongrong at pagkatapos ay binantayan ng ibang mga bilanggo si Bayon Inge. Habang nasa banyo si Bayon Inge, pinalibutan siya at binugbog hanggang sa magkapasa-pasa. Nang dumating ang kanyang asawa at biyenan upang dalawin siya sa bilangguan, ganito ang kanyang hitsura. Sa oras na ito, nais na ng biyenan na iwan ang kanyang manugang. Ngunit mas malala pa, nang araw na iyon, dumating si Gan Li upang hanapin siya at tanungin kung ano ang iniisip niya sa kanyang mungkahi. May kahinaan din si Gan Afi na hawak si Bayon Inge, kaya hindi niya ibinigay ang kanyang kumpanya. Pagkatapos niyang inumin ang kape, sinabi ni Gan Afi na matutulog na siya at pagkatapos ay pipirmahan na niya ang kontrata. Sinubukan ni Bayon Inge na lumaban pa ngunit bumagsak na lamang siya. Kinuha ni Gan Li ang kanyang daliri at pinirmahan ang kontrata. Ngayon, pati ang kumpanya niya ay ninakaw na, ngunit ang hindi alam ni Gan Li ay. Sa kabilang banda, nakatanggap si Kita ng tawag na nagpapahayag na nakakuha sila ng patent para sa DNA-2 vaccine sa Korea at Amerika. Nagpa siya si Kitan na ibenta ang bakuna sa kalahati ng presyo nito ngayon na nangangahulugang magsara kaagad ang kumpanya ni Bayon Inge. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Bayon Inge sa bilangguan. Sadyang ipinadala niya ang ebidensya ng pananakit ni Gan A kay Kitan sa bilangguan na nagdulot ng pagtutok ni Kitan ng baril kay Gan A. Masayang sinabi niya kay Gan A na walang silbi ang pagnanakaw niya sa kanyang kumpanya. Dahil nalaman niyang nakuha na ni Kitan ang patent para sa DNA-2 vaccine. Nangangahulugan din ito na malapit nang magsara ang kanyang kumpanya at si Gan A ay magiging isang walang pera na tao. Nagalit si Gan Li at mabilis na nakipagkita kay Kitan sa T Group para mag-usap.
Sa pagkakataong ito, nakita ni Kitan ang larawan nila ni Suzion at nagtaka kung ganoon ba sila kalapit. Habang nag-aalangan si Chief Tikwang na sumagot, direktang lumapit si Gan-i at kinuha ang larawan mula sa kanyang kamay. Sinabi niya na ikakasal na sila ni Suzion at huwag na siyang makialam pa. Para makuha ang babaeng ito, tuluyan ng nabaliw si Gan-i, sadyang inutusan niya ang isang grupo ng mga gang na saktan siya at nagtanghal siya ng isang palabas upang tuluyang mahalin siya ni Suzion. Pagkatapos makita ni Kitan ang larawan nila ni Suzion, alam niyang hindi ordinaryo ang kanilang relasyon. Nagpakumbaba si Lee Sutak at sinabi ang totoo sa kanya. Sinabi niya na noong taong iyon, upang mailigtas siya, ang kapatid na lalaki ni Suzion ay aksidenteng nasaktan ni Beon Injay. Ngunit, hindi niya binanggit ang kanilang pagiging magkasintahan. Kaya nagpunta si Kitan sa Memorial Hall upang alalahanin ang kapatid ni Suzion. Inisip niya ang lahat ng paghihirap na ibinigay niya kay Suzion at labis siyang nakaramdam ng panghihinaya. Hindi sinasadya, nakita niya ang kwintas sa liig ng kapatid ni Suzion na eksaktong kapareho ng suot niya. Sa pamamagitan nito, naging sigurado siya na ang kanilang relasyon ay talagang hindi normal. Pagkatapos ng emergency treatment, ligtas na si Gan-i at wala siyang malaking problema sa kalusugan. Nang makita niya ang pag-aalala sa mukha ni Suzion, labis siyang natuwa. Pagkaalis ni Suzion, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kitan. Akala ni Kitan ay si Suzion ang tumawag, kaya tinanong niya kung nasaan ito. Tinanong ni Gan-i si Kitan kung bumalik na ang kanyang alaala. Ngunit huli na ang lahat, si Suzion ay akin na. Habang nagagalit si Kitan, tumakbo si Chief Tikwang at sinabi sa kanya na nasa ospital si Gan-i. Tila sinaksak siya ng ilang beses ng mga tauhan ni Beon Inje. Hindi naniwala si Kitan na maglalakas loob si Beon Inje na gawin ito, kaya pumunta siya sa bilangguan upang tanungin siya. Pagkatapos niyang makumpirma na hindi siya ang gumawa nito, naghinala siya na si Gan-i ang gumawa ng lahat. Gusto niyang pumunta sa ospital upang sabihin ang totoo kay Suzion. Ngunit nakita niya ang eksenang ito sa rooftop. Kusang hinalikan ni Gan-i si Suzion na nagdulot ng labis na sakit kay Kitan. Determinado siyang alamin kung ano talaga ang kanilang relasyon ni Suzion, kaya pumunta siya kay Secretary. Sinabi ni Secretary sa kanya ang lahat ng nangyari sa pagitan niya at ni Suzion na magkakilala na sila mula pa pagkabata. Sa oras na ito, si Suzion ay nahawaan ng virus upang mailigtas siya at namatay ang kanyang ama at labis siyang nagdusa para sa kanya. Pagkatapos siyang saktan at makulong, pinili pa rin niya na magtiwala sa kanya at gumawa ng maraming bagay para sa kanya. Ang kapatid ni Suzion ay sinaktan din ni Beon Inje at nawala ang lahat para sa kanya. Bukod pa rito, nagmamahalan silang dalawa na lubos na kinaiinggitan ni Secretary. Pagkatapos niyang bumalik, agad niyang hinanap si Suzion upang makipagbalikan, ngunit pinigilan siya ni Chief Tikwang. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang hanapin si Beon Inje upang protektahan siya. Huwag nang makialam pa sa mga babae, kung hindi ay iiwan siya ni Chief Tikwang. Walang magawa si Kitan kundi iwan muna si Suzion at pagkatapos niyang matalo si Beon Inje, magpapatuloy na siya. Samantala, gusto ni Gan-i na makipagtulungan kay Beon Inje upang talunin si Kitan, kaya sinira niya ang lahat ng ebidensya ng krimen nito. Walang kamalay-malay si Suzion. Sa araw ng pampublikong paglilitis, hindi napatunayan ang krimen dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pinalaya rin si Beon Inje sa korte. Labis na nagalit si Suzion dahil sinira ng taga-usig ang lahat ng kasunduan sa kanya. Ito ba ang tinatawag na hustisya na ginawa ng tao? Sinabi ni Kitan na siya mismo ang hahatol kay Beon Inje dahil ito ay mas patas kaysa sa batas. Sa kabilang banda, ang chairman ay nagkaroon ng demensya at paralysis. Sinabi ng doktor kay Gan-i na mayroon na lamang 6 na buwan ang kanyang ama. Hindi inaasahan na gagamitin ng anak na ito ang sakit ng kanyang ama upang makakuha ng awa sa mga kababaihan. Hiniling ni Gan-i kay Suzion na magpakasal sa kanya dahil hindi na magtatagal ang kanyang ama. Pagkatapos, lihim na naghanap si Gan-i ng taong kayang gayahin ang sulat kamay ng chairman. Ang layunin ay makuha niya ang lahat ng ari-arian nito. Sa oras na ito, nagbigay si Kita ng isang sorpresang regalo kay Beon Inje na lubos na ikinagalit niya. Iyon ay isang video kung saan si Beon Inje ay nagtatapat sa isang hindi romantikong lugar kay Secretary. Nagkaroon sila ng matinding pagmamahalan na nagpunit sa kanya sa inggit. Nang dumating si Beon Inje sa bahay, lumapit siya at sinampal siya ng malakas. Hindi maintindihan ni Beon Inje kung bakit siya sinampal. Kaya ang nag-iisa niyang taga-suporta ay tumalikod sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras ng demensya, biglang naging matalino at alerto ang chairman. Nang gabing iyon, sa isang family meeting, tanging ang kanyang anak na si Xin ang humingi ng operasyon para sa kanyang ama. Ang iba naman ay bumoto na huwag siyang operahan upang madaling mamatay ang chairman at madaling hatiin ang kanyang ari-arian. Ang pamilya ay nahati sa dalawang panig, kaya nagkaroon sila ng mahabang pagtatalo. Hindi na makatiis ang chairman at bigla siyang sumigaw. Mga walang hiya, tao pa ba kayo? Nagmatigas siya na magpa-operasyon, kaya mabilis na isinagawa ang kanyang operasyon. Ngunit, isang aksidente ang nangyari sa operasyon, huminto ang kanyang puso. Kaya ang chairman ay tuluyan ng pumanaw sa operasyon. Kahit ang kanyang bangkay ay hindi na matagpuan. Ang pamilya ay lubos na nabigla at hindi matanggap ang katotohanan ito. Labis na minahal ni Xin ang kanyang ama at hiniling na mabilis na mag-ulat sa pulis.
umalis. Ngunit si Gan-e ay hindi sumang-ayon dahil kung malalaman ang nangyari, babagsak ang presyo ng stock ng kumpanya. Ang asawa ng chairman ay lumapit at hindi pinansin ang nangyari. Agad siyang nagsagawa ng libing para sa kanyang asawa. Ginawa niya ito upang isipin ng lahat na ang kanyang asawa ay nasa langit na. Sa ganitong paraan, mabilis na mahahati ang ari-arian. Ngunit sa kasamaang palad, hindi matutupad ang kanyang hiling dahil may nakasulat ng testamento ang chairman. Iniwan niya ang lahat ng kanyang ari-arian kay Gan-e at walang nakuha ang mag-inang Kwang-e. Nagalit ang mag-ina at tumayo si Kwang-e at sinakal si Gan-e at binugbog ito. Nagkataon na nahulog ang telepono ni Gan-e at pinulot ito ni Susion. Sa sandaling iyon, dumating ang isang larawan mula kay Sobyun-inje. Ang chairman pala ay hindi patay at kasalukuyang nakakulong kay Gan-e. Pumunta si Gan-e sa lugar kung saan nakakulong ang chairman at agad na sumunod si Susion. Dito, narinig niya ang nakakagulat na balita. Inamin ni Hwon-e na ginawa niyang peke ang testamento ng chairman. Agad na ipinasuri ni Susion ang testamento. Sa katunayan, peke ang testamento. Nilapitan ni Susion si Gan-e at dinala ang ebidensya na kanyang nakuha. Direkta niyang hiniling kay Gan-e na magdaos ng family meeting bukas at aminin ang kanyang mga ginawa sa harap ng lahat. Ito ang huling pagkakataon na ibinigay ni Susion sa kanya. Ngunit si Gan-e ay nalunod sa kanyang mga sariling pananaw na nagtulak sa kanya na lumalim pa sa kanyang pagkakamali. Agad niyang sinunog ang nag-iisang ebidensya habang patuloy na humihingi ng tawad kay Susion. Kinabukasan, buong tapang na itinulak ni Susion ang chairman na ikinagulat, ikinalito at ikinatakot ng lahat. Gayunpaman, hindi inilantad ng chairman ang ginawa ni Gan-e na peking testamento. Higit sa lahat, nakaramdam pa rin siya ng pagsisisi sa pagpapaalis sa ina ni Gan-e noong nakaraan. Kaya siya ay pumanaw at iniwan si Gan-e na mag-isa sa mundo, kaya kinamuhian niya ang kanyang ama. Pagkatapos, tumakbo si Gan-e upang hanapin si Susion, ngunit sa oras na ito ay wala na siyang pakialam sa kanya. Ibinigay niya sa kanya ang pagkakataon na sabihin ang totoo, ngunit hindi niya ito ginawa. Agad na tinanggal ni Susion ang singsing ng engagement sa kanyang kamay at ibinalik ito kay Gan-e. Patuloy siyang humihingi ng tawad at nagmamakaawa na huwag siyang iwanan dahil hindi siya mabubuhay nang wala siya. Ngunit, walang awa na tumalikod at umalis si Susion. Sobrang nasaktan si Gan-e at umiyak ng husto. Mahal na mahal talaga niya si Susion. Ngunit tila bulag ang pag-ibig, mali ang paraan ng pagmamahal niya sa kanya. Hindi rin masaya si Susion. Dati, sa telebisyon, nag-alok si Susion ng 300 milyong won sa sinumang maglalantad ng katotohanan tungkol sa mga magulang ni Kitan. Agad siyang nakatanggap ng ebidensya na si Byun-inje ang salarin sa pagkasira ng mga magulang ni Kitan. Sa oras na ito, alam ni Byun-inje na wala na siyang matatakbuhan, kaya nagpasya siyang sumugal sa pagkakataon. Inabangan niya ang kotse ni Susion at itinutok sa kanya ang baril. Si Trong-rong, na may lumalabas na kabaitan, ay tinawagan si Gan-e at sinabing nasa panganib si Susion. Nawalan na ng bait si Byun-inje at nang itutok niya ang baril kay Susion at akmang kukubra ito. Lumabas si Gan-e na parang isang tagapagligtas at agad na pinatumba si Byun-inje. Nag-agawan ng dalawa sa baril at sa isang iglap ay natamaan si Gan-e ng isang bala. Habang sasaksakin ni Byun-inje si Susion ng sandata, nahawakan siya ni Gan-e at natamaan siya ng isa pang bala. Nataranta si Byun-inje at tumakas. Malubhang nasugatan si Gan-e, ngunit pinilit niyang sabihin kay Susion na ang pagprotekta sa kanya ay ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanyang buhay. Hindi tulad ng kanyang ina na walang sinuman na nagpoprotekta. Dahan-dahang pinunasan ni Gan-e ang mga luha ni Susion at pagkatapos ay binawian na rin ang buhay. Agad na nahuli si Byun-inje at nakatanggap ng parusang kamatayan. Kung ikukumpara sa kanyang mga ginawa, tila napakagaan pa rin ito. Si Susion naman ay handa na ring maglakbay sa ibang bansa. Gusto niyang lumayo sa lugar na ito na puno ng sakit. Nakatayo si Kitan sa isang sulok, pinapanood si Susion. Alam niya na nasa kanyang ulo pa rin ang bala at malapit na siyang mabulag. Nais niyang itanim ang imahe ni Susion sa kanyang isipan bago siya tuluyang mawala ng paningin. Lumipas ang 2 taon at pinamunuan na ni Chief Taekwang ang kumpanya. Si Secretary Lee naman ang namumuno sa Peace Gang. Bumalik na si Susion sa bansa. Nalaman niya kay Chief Taekwang na bukas ay magpapa-opera si Kitan upang tanggalin ang bala sa kanyang utak. Nawalan na rin siya ng paningin. Inisip ni Susion na ayaw ni Kitan na makita siya sa kanyang kalagayan ngayon. Kaya, bilang isang tagapangalaga, pinili niyang manatili sa tabi niya at alagaan siya. Nang dinala ni Chief Taekwang si Susion sa harapan ni Kitan, pamilyar ang eksena. Araw-araw, tahimik na inaalagaan ni Susion si Kitan sa bawat pagkain at pagtulog. Magkasama silang naglakad at kumain ng tahimik. Dumating na ang susunod na araw, at habang papasok na si Kitan sa operating room, sabi niya, "Cha Jong-eun, ang tanga mo. Akala mo hindi ako magsasalita, hindi kita makikilala." Sumagot si Susion na hihintayin niya siya. Pinasok si Kitan sa operating room.
Sa kanyang isipan, nagsimula siyang balikan ang mga magagandang at matatamis na alaala nilang dalawa. Kaya, nagtagumpay ba ang operasyon ni Kitan? Magkakaroon pa ba sila ng pagkakataon na magkasama at mamuhay ng maligaya? Mangyaring tulungan akong isulat ang katapusan ng love story na ito. Iyon na, ang pelikula ay nagtatapos dito. Mag-subscribe sa aming channel sa loob ng 3 segundo para suportahan kami. Salamat sa panonood. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na pelikula.